Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1801 hanggang 1820. Kabanata 1801. Walang alinlangang tumango si Buzz at sinabing may mapait na ngiti, walang dapat na malalaking problema, ngunit kung wala ka, mararamdaman ng lahat na nawawala ang kanilang gulugad. Sa tingin mo ba ay sasamahan kita habang buhay? Para maibsan ang pressure ni Buzz, nagbiro si Jasper at sinabing, naniniwala akong gagawa ka ng magandang trabaho. Kung hindi mo ito gagawin ng maayos, babawasan ko lahat ng sahod mo. Malakas na sumagot si Buzz, dapat kang umalis ng walang pag-aalala. Malalaman natin kung ano ang gagawin. Huwag kang mag-alala. Salamat sa pagtiyak. Tumawa si Jasper, tumayo, at lumabas ng command room. Sa sandaling lumingon siya, nawala ang kanyang ngiti, at isang nag-aalalang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Jasper. Ngayon na ang lahat ng partido sa subprime market ay nagtitipon ng mga puwersa, dapat isa. Huwag ipagpalagay na mayroon lamang JW Capital ng Summerland pati na rin ang kabisera ng Wall Street. Ang nakatagong kabisera ng ibang mga bansa o konsorsiya ay hindi mabilang. Bukod dito, wala sa mga taong ito ang mabait. Kapag nagkaroon ng malinaw na agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng maikli at mahabang gilid, agad silang sasali sa panig ng nanalo at palibutan ang natalo. Sa oras na iyon, ito ay magiging isang makabagbag damdaming sitwasyon kung saan sila ay magiging mga kaaway ng mundo. Kahit na 10 JWs ay mahahanap na imposibleng makayanan ang ganitong uri ng pag-atake, pabayaan ang isang solong JW, novel drama. Kaya naman, ang prioridad ngayon ni Jasper ay patatagin ang sitwasyon at pigilan ang merkado na magpakita ng malinaw na agwat sa pagitan ng maikli at mahaba, sa. Gayunpaman, ito ay simpleng sabihin ngunit nakababahalang isagawa. Sa sobrang pag-iisip, hindi umalis si Jasper sa kumpanya bagkus, bumalik siya sa dati niyang opisina. Naka-entertain na si Wendy sa isang grupo ng mga bisita doon. Walang gaanong tao, dahil 5 tao lang ang nakaupo sa loob. Ang grupong ito ay binubuo ng isang profesional na makeup artist, isang videographer, isang sound engineer, ang host, at ang kanyang assistant. Ang pangkat na ito ay binubuo ng lahat ng mga dayuhan, na mula sa sikat na Time Magazine. Sa pagkakataong ito, maging ang editor-in-chief na si MS Swift ay personal na dumating at gumanap bilang host. Oo, nilayo ni Jasper na gamitin ang kapangyarihan ng Time Magazine para pasabugan ang lipunan ng Estados Unidos na may pampublikong opinyon 20 taon ng maaga. Sa kanyang nakaraang buhay bago ang kanyang muling pagkakatawang tao, ang isang tao sa Estados Unidos na nagtayo ng isang dekuryenteng sasakyan ay maaaring gumawa ng halaga ng orihinal na walang halaga na virtual na pera na pumailang lang sa magdamag ng 100 beses, na inilalagay ito sa likod lamang ng sikat na Bitcoin. Kasabay nito, maaari rin niyang paliitin ang halaga nito ng higit sa 3 puntos sa isang pangungusap lamang. Sa madaling salita, ito ay tungkol sa paggamit ng mga online na opinyon upang makamit ang mga layunin sa kapital. Kahit na ang kasalukuyang internet ay hindi masyadong binuo, ang katanyagan ni Jasper at ang reputasyon ng Time Magazine ay hindi mas mahina kaysa dito. Mr. Lane, hello. Ang 60 taong gulang na si MS Swift ay tila nasa edad 40 sa karamihan. Siya ay maayos at may pambihirang ugali. Matapos makita si Jasper, nagkusa siyang batiin ito ng may ngiti sa labi. Matapos makipagkamay sa host, ngumiti si Jasper at sinabing, MS Swift, to be frank, nung nakita kita, naisip ko pang akong nagsinungaling ka sa akin. Hindi ka naman mukhang 60. 35 ka na, right? Hindi mahalaga noong sinaunang panahon o modernong panahon, anuman ang silangan o kanluran, walang babae ang hindi gustong makarinig ng ganitong uri ng papuri. Mas na-appreciate kung ito ay sinabi ng isang taong may katayuan at reputasyon ngayon ni Jasper. Bahagyang ngumiti si Swift, ang swerte talaga ni Miss Schuler.
Hindi magiging boring ang buhay sa isang lalaking tulad mo. Haha. Ipinakita ng dalawang pangungusap na iyon ang talino ni Jasper at ang talino ni Swift sa pakikipag-usap. Sa pagitan ng matatalinong tao, hindi na kailangang magsiyasat ng sobra. Malalaman nila kung ang kabilang partido ay hindi isang ordinaryong tao kapag hinawakan lang nila ang paksa. Ang oras ay tumatakbo, kaya simulan na natin ang pakikipanayam. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1802, Mr. Lane, ito ay isang panayam para sa cover ng Time Magazine. Dapat ba nating makuha? Tapos na muna ang makeup mo. Sabi ni Swift. Nagmamadali nang makita niya na si Jasper. Malapit nang tumalon sa topic. Nakipagkamay si Jasper, hindi, ako. Maniwala sa iyong photography at pag-edit. Kasanayan. Gagamitin ko ang aking pinaka-natural at orihinal na estado upang may segowa ang iyong panayam. Ang pinakamahalagang bagay ay ikaw. Dapat alam kong sobrang abala ako ngayon, kaya ako hindi maaaring mag-aksaya ng masyadong maraming oras sa makeup. Malinaw na hindi makaluma si Swift. Tao, naisip niya na ito ay maaaring magbunga. Hindi inaasahang resulta, kaya agad siyang pumayag. Ito ay orihinal na siya ay naghahanap. Inaabangan ang panahon na gawin ang makeup ng naturang A. Binata at mayamang lalaki tulad ni Jasper na noon. Lalabas sa cover ng Time Magazine bilang pinakabatang negosyante sa kasaysayan, ngunit ngayon ang kanyang pag-asa ay nasira. Naikinabigo niya. Tutulungan kitang mag-ayos ng mga damit mo. Mahinang sabi ni Wendy kay Jasper. Gaya ng sinabi niya. Yun, lumapit siya at tinulungan si Jasper. Maingat na ayusin ang kanyang kwelyo. Siya lang. Huminto nang ang mga tupi ng kanyang sando. Maayos na nakahanay. Napatingin si Jasper kay Wendy na nakayuko. Ang kanyang ulo sa harap niya upang makatulong sa makinis kanyang damit. Pagkatapos, mahinang sinabi ni Jasper, isa. Pahalagahan ito. Bagaman ang ganitong uri ng pag-uusap ay normal lang, manipis ang balat ni Wendy pagkatapos lahat. Binigyan niya si Jasper ng medyo inis na novel drama. Tingnan mo, umatras ng 2 hakbang, sinuri siya. Mula ulo hanggang paa, at sa katuluyang tumango ay and satisfaction nung nakita niya yon doon. Ay walang ibang bagay na wala sa lugar. Sige, officially na ang interview namin. Simula. Pagkatapos magturo kay Jasper ng sobrang photogenic na posisyon sa pagupo at anggulo. Umupo si Swift sa tapat ni Jasper. At sinenyasan ang videographer at tunog engineer para magsimulang magtrabaho. Kung iisipin, ito ang unang pagkakataon. Tinanggap ni Jasper ang isang seryosong panayam. At ito ay kasama ng gayong maimpluwensyang media. Kahit na ito ang kanyang unang pagkakataon. Kaya naman sobrang kinabahan si Jasper. Malinaw na napaka-experience ni Swift. Nakikita niya sa isang sulyap na si Jasper ay hindi mapalagay, kaya sa simula, nagsimula siya sa ilang mas magaan na paksa upang dahan-daang mapagan ang loob nito. Hindi nagtagal at tuluyan nang nakahinga si Jasper. Sa sandaling ito, nagkaroon din ng panayam. Sumisid sa paksa. Mr. Lane, dahil hindi pa nakalista ang JW, hindi namin malalaman ang iyong tunay na kayamanan sa pamamagitan ng tradisyonal na mga channel. Nakalkula mo ba ito? Magkano ang pera mo? Tumawa si Jasper at sinabing, hindi ko pa talaga nakalkula, pero mapapatunayan ko na hindi ako nag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit. Sa katunayan, kapag ang kayamanan ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay magiging isang responsibilidad sa lipunan. Halimbawa, sa kasalukuyan, ang JW ay kasalukuyang nagtatrabaho ng humigit kumulang 40,000 hanggang 50,000 empleyado, at sa likod nila ay 40,000 hanggang 50,000 pamilya. Bukod dito, ang matatag na operasyon ng negosyo at ang matatag na pagbabayad ng buwis ay mismong isang panlipunang responsibilidad. Halatang hindi nasisiyahan si Swift sa tusong pag-iwas ni Jasper. Tinanong niya, bagamat walang tiyak na numero, sa mga tuntunin ng kasalukuyang sukat ng industriya, ang JW ay walang alinlangan na pinakamalaking pribadong negosyo sa Summerland, habang ikaw, Mr. Lane, ang numero 1 pinakamayamang tao sa Summerland. Mayroon ka bang masasabi tungkol dito? Pinakamayaman. Hindi ako nangangahas na tanggapin ito. Pamagat.
Kinawayan ni Jasper ang kanyang kamay at sinabing, sa totoo lang, gimmick lang ang titulong iyon para pag-usapan ng mga maingay na masa. Bakit ko naman gusto ang titulong iyon? Gayunpaman, kinikilala ko ang sukat ng industriya. Kaya lang medyo pira-piraso pa rin ang industriya ng JW at walang mahusay at modernong sentral na sistema para pagsamahin ang pamamahala nito. Inilagay ko na ito bilang pinakamataas na prioridad na gawain sa agenda ng pagpupulong ng JW kaya malapit nang ipatupad ang mga pagbabago. Dahil ang layunin ng JW ay maging isang modernong kumpanyang multinasyonal, hindi lamang gusto nating kumita ng pera mula sa mga tao sa Summerland, mas handa kaming kumita ng pounds at US dollars. Napangiti si Swift at biglang nagtanong ng napakatalam at sensitibong tanong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1803, Mr. Lane, ano sa palagay mo ang krisis sa subprime market ng Estados Unidos? Malapit na ang highlight ng interview. Nakaupo ng tuwid at tahimik si Jasper. Sinabi niya, ito ay isang napaka-interesante na tanong. Una sa lahat, ano ang isang krisis? Sa aking palagay, ito ay hindi lamang isang krisis sa subprime market, ngunit isang butas na dulot ng buong sistema ng ekonomiya ng Estados Unidos. Alam ng mga manlalarong tulad namin na ang mga laro o software program ay magkakaroon ng iba't ibang mga bug. Ang ilang mga bug ay mga butas dahil ito ay magdadala ng kaginhawahan at benepisyo sa mga makakahanap nito. Sa aking palagay, ang mga kapitalista sa Estados Unidos ay isang grupo lamang ng mga hindi masupol na manlalaro. Ang kanilang kasakiman ay naging dahilan upang lumaki at mas seryoso ang butas na ito. Sa bandang huli, ang kailangang pasanin ang mga kahihinatnan ay ang mga mamamayan ng Estados Unidos. Samantala, sila ay kumikita na ng malaki at umalis sa merkado. Hindi inaasahan ni Swift na sasabihin ito ni Jasper. Gayunpaman, sa halip na magpanik, siya ay nasa sabik. Ang mga tao sa media ay hindi natakot sa mga panauhin na matapang na magsalita. Kanilang mga isip ngunit sa halip, sila ay natatakot sa mga panauhin na walang lakas ng loob na magsalita. Katulad ng mataas na maimpluwensyang pagpili ng F ang cover character ng Time magazine. Karamihan sa mga naunang nakapanayam ay ginawa ilang malalambot na pahayag, gaya ng kay Jasper. Sagot sa mga naunang tanong. Gayunpaman, magagarantiyahan iyon ni Swift kung sila na-i-publish ang mga pahayag ni Jasper ngayon, ito tiyak na sisabog sa kasikatan. So, Mr. Lane, JW Capital's role at this. Oras na para alisan ng takip ang peklat na ito, tama ba? Tumawa si Jasper at sinabing, hindi yon. Marangal, nag-invest lang ako. Ang merkado sa isang legal na batayan mula sa pananaw ng mga komersyal na interes. Para sa halimbawa, sa tingin ko ay gagawin ng subprime market. Bumagsak at bumagsak, kaya ako ay bearish. Kung ako, akala mo tataas, tapos bibili pa ako, ito ay na simple. Kung gayon, Mr. Lane, sa iyong palagay, ito ganap na mula sa pananaw ng komersyal na interes at walang kinalaman sa novel drama. Anumang kadahilanan sa politika, sino mang ordinaryong negosyante sa Summerland ay hindi maglakas loob na sagutin ang tanong ni Swift. Nagtanong. Gayunpaman, ibinigay pa rin ni Jasper ang kanyang sagot. Hindi, businessman lang ako. Negosyo para kumita at magbayad ng buwis. Ito ay kasing simple nito. Usapin ang politika. Para mahawakan ng mga politiko, at hindi ko gagawin. Makilahok dito, Mr. Lane, bilang isa sa pinakamaraming tao sa mundo. Matagumpay na mga negosyante sa pamumuhunan sa iyong age bracket, may gagawin ka ba? Ibahagi sa mga ordinaryong mamumuhunan. Nag-isip sandali si Jasper at sinabing, igalang ang mga batas ng pamilihan. Ano, dapat gumuho ay tiyak na gumuho. Bago mamuhunan, siyasatin ang aktwal sitwasyon ng industriya at matuto pa tungkol dito. Higit pa rito, dapat kong tanungin ang mamumuhunan sa Estados Unidos upang maghanda para sa taglamig sa pananalapi. Ang panayam ay tumagal ng 2.5 oras. Sa pagtatapos, ang mga tanong ni Swift ay naging mas talamak. Tinanong pa niya si Jasper kung pinag-iisipan niyang iliste si JW sa United States.
Maging si Jasper ay nakaramdam din ng kaba. Sa puntong iyon, ang panayam na ito na malapit ng matapos, ay naputol ng isang emergency na tawag mula kay Jake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1804, Mr. Lane, ang Coronel Senador Tel Corporation ay nag-divest at ang merkado ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang maikling pangungusap ay nagdulot ng bagyo. Ang puso ni Jasper. Gayunpaman, walang kahit katiting na ekspresyon o reaksyon si Jasper sa kanyang mukha. Nagpakita pa siya ng bahagyang paghingi ng tawad ng ngiti at sinabi kay Swift, Ms. Swift, may emergency sa panig ko, at kailangan ko itong harapin ng personal. Pwede ba nating tapusin ng maaga ang interview? Sa kabila ng matalas na kasanayan sa pagmamasid ni Swift, hindi siya makakalap ng anumang impormasyon mula sa mukha ni Jasper. Pinag-isipan niya ito at sumagot, okay lang. Anyway, mayroon na akong mga sagot sa ilan sa mga pinakamahalagang tanong, kaya dito na ang interview. Matapos patayin ng videographer, sound engineer, at iba pa ang kanilang kagamitan, muling nakipagkamay sina Swift at Jasper. Sinabi niya, Mr. Lane, ang panayam na ito ay napakakaaya-aya at hindi inaasahan. Naniniwala ako na magdudulot ito ng malaking sensasyon kapag inilabas ang taunang lingguhang espesyal. Ngumiti si Jasper at sinabing, iyon ang magiging pinakamahusay, ngunit kailan ito ipapalabas? Sa loob ng 2 araw. Mapait na ngumiti si Swift at sinabing, Mr. Lane, napakahirap makipag-appointment sa iyo. 3 beses kaming nagpalit ng schedule at ito na ang huling pagkakataon. Kung wala ka pa ring oras, baka kailangan na talaga naming magpalat ng cover person. I'm very sorry. Sana kaya mo maunawaan na ito ay isang espesyal na panahon para sa ako. Pagkatapos mag-sorry, sinabi ni Jasper, I won't be. Pinaalis ka noon. Ayos lang, Mr. Lane, hindi mo na kailangan, W. I-edit ang panayam na ito sa lalong madaling panahon. Posible at isang kopya ng lingguhang espesyal ay ipapadala sa iyo pagkatapos itong may publish. Pagkatapos magpaalam kay Swift at sa kanyang team, tumalikod si Jasper at nagmamadaling pumunta sa command center, novel drama. Bilang pinakamalapit na tao kay Jasper, si Wendy. Napansin agad na may mali. Mabilis niyang sinundan si Jasper at nagtanong, may nangyari ba? Iyong mga Corana bastards ay nag-withdraw ng kanilang kapital. Hindi na kailangang magpanggap ni Jasper, nung nasa harap na siya ni Wendy kaya nagmura siya ng galit. Ang pag-alis nila ng kanilang kapital sa sandaling ito ay katumbas ng pag-iwan sa atin, napapaligiran ng mga kaaway, nakahiwalay at walang tulong. Gaya ng inaasahan, hindi mapagkakatiwalaan ang mga Coranan na ito. Nagulat si Wendy at nagtanong, hindi ba't ang nakaraang pagtutulungan ay palaging kasiya siya? Bakit sila biglang nag-divest? Dapat silang nahaharap sa isang interes na sapat para sa kanila upang kumilos sa ganoong kalaking bagay. Tumanggaw si Jasper at malungkot na sabi. Expression, hindi na natin kailangang isipin. Alam na dapat sila ay nasa ilalim ng presyon. Mula sa Estados Unidos. Pagdating niya sa command center, sobrang gulo na. Agad namang lumapit si Jake kay Jasper. Habang naglalakad silang dalawa, iniulat ni Jake, ang divestment ng Senador Tel Corporation ay humantong sa isang matinding pagtaas ng presyon sa amin. Ang punto na hiniling mo sa amin na ipagtanggol ay nasira at ang subprime market ay tumataas pa rin. Ang kapital ng Senador Tel Corporation ay isang aspeto. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanilang pag-withdraw ay nagbigay sa labas ng mundo ng isang bullish signal, na lubhang hindi ka nais-nais para sa amin. Sabihin mo sa akin kung magkano ang nawala sa atin. 30%. Malungkot ang hitsura ni Jake at sinabing, ang kasalukuyang pagkalugi ay umabot na sa 30% at tumataas pa rin. Sa kabutihang palad mayroon kaming mga gwardya ng palasyo na tumutulong sa amin sa sitwasyong ito, kung hindi, ang aming pagkawala ngayon ay hindi bababa sa 50%. Sa sandaling ito, naglakad na si Jasper sa screen. Ipakita sa akin ang 15 minutong kandelero. Chart, utos ni Jasper. Ang screen ay inayos halos sa sandaling matapos magsalita si Jasper, na nagpapakita ng candlestick chart na may 15 minutong node. Sa oras na ito, makikita ng isa ang buong quotation ng transaksyon sa screen, 2 node ang nakalipas,
na 30 minuto ang nakalipas, ang chart ay tumaas sa napakabagal na bilis sa gitna ng kaguluhan. Kahit na mas maaga, nang ang SBS Bank kung saan ang mga gwardya ng palasyo ay kaanib na pumasok sa merkado, ang buong subprime market ay nahulog sa pamamagitan ng malaking bahagi. Ito ay dahil ang posisyon ng mga bear ay pinalakas ng suporta ng SBS Bank, na lubos na nagpapataas ng kumpiyansa ng merkado sa maikling bahagi. Gayunpaman, sa ngayon, ibang diskarte ngunit kasiya siyang resulta ang nagmula sa divestment ng Coronado Senadorstel Corporation. Ang impluwensyang dulot nito ay hindi maaaring mabawi at mabubure. Oras na para sa afternoon break. Mahinang sabi ni Jake sa tenga ni Jasper nang makita niyang tumigil ang paggalaw ng data sa screen habang nakatitig dito ng blanco. Parang gumaan ang loob niya. Buti na lang at may pahinga pa dito. Oras, na nagpapahintulot sa kanya at sa koponan. Kumuha ng 4 na oras na pahinga. Kung hindi, ang pressure sa panonood ng subprime market index tumaas wildly was enough ta. Bigyan sila ng emosyonal na pagkasira. Lahat, magpahinga muna kayo. Jasper. Iwinagayway ang kanyang kamay. Tapos, pinasok niya yung kanya opisina sa command room at isinara ang pinto. Walang nang ahas na abalahin siya dito. Sandali, maliban kay Wendy. Gayunpaman, kilala ni Wendy si Jasper, kaya halatang wala siyang planong sundan siya. Lumingon siya kay Jake na nakatingin. Humihingi siya ng tulong at sinabing, pumunta ka na. Ang lahat ay dapat na nasa ilalim ng maraming presyon. Hayaan ang lahat na magpahinga at bumalik sa ang kanilang pinakamahusay na estado para sa pagbubukas. Pagkatapos, nag-aalalang sabi ni Jake, actually, Mr. Lane ay siya ang pinaka-stressed na tao dito. Siya ba? Okay lang talaga. Magiging maayos din siya. Huwag mo siyang maliitin. Hindi pa ako nakakita ng anumang mga paghihirap na maaari. Puspusan siya sa buong ito. Paglalakbay, kaya huwag mag-alala. Ang langit ay hindi babagsak basta nandito siya, sabi ni Wendy. Nang makita ito ni Jake ay tumanggaw siya kanina. Tumalikod na para umalis. Lumingon si Wendy at tumingin sa nakasara pinto ng opisina, at isang dampi ng pag-aalala lumitaw sa kanyang mga mata. Kasalukuyang nasa opisina, nakaupo si Jasper sa likod ng kanyang mesa na may blankong ekspresyon. Habang hawak ang phone niya. Sorry, yung number na nadial mo. Hindi maaaring konektado. Kung ito ay isang domestic na tawag o isang internasyonal na tawag, ang automated system. Ang tugon ay pareho. Tinatawag ito ni Jasper kay Sylvie, pero ang automatikong tugon ng system mula sa phone made Jasper mas irritable. Pagkatapos gumawa ng 2 magkasunod na tawag sa A. Row, pareho ang mga resulta. Sa makatuwid, itinabi ni Jasper ang telepono at nagsimulang isipin kung paano haharapin ang susunod na sitwasyon. Sa pagkakataong ito, biglang tumunog ang cellphone na nasa mesa. May tumatawag sa kanya. Hindi naman nagdalawang isip si Jasper na kunin ito kaagad. Ako ito, Emil lang. Nang marinig ang boses sa kabilang dulo ng telepono, bahagyang kumalma ang mga alon sa puso ni Jasper. Dahan-dahan niyang tanong, Mr. Emil, hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1805. Jasper, parang hindi ko na kailangan magpaliwanag. Kahit ano sa iyo. Sa kabilang dulo ng telepono, si Emil. Nagpakita ng isang napakamatapang na saloobin. We are just partners working together. At hindi tayo maaaring magpatuloy sa pagtutulungan ngayon, o ang mga ganitong resulta ay inaasahan lamang. Tama. Ngumisi si Jasper, partners. Do you still acknowledge na tayo ay partners? Ibig sabihin ba, so-called partners lang? Iwanan ang kanilang mga kasama at tumakas sa ang pinakakritikal na sandali sa Senadorstel. Kultura ng korporasyon at gayon din ng kay Corana. Pambansang kultura. Wala akong opinyon kung nakuha ni Senadorstel. Natatakot at gustong bumitaw, pero ano ka? Hindi dapat gawin ay bawiin ang kapital. Unilaterally nang walang paunang abiso, ikaw ba? Sa tingin mo ito ay makatwiran? Sa kabilang dulo ng telepono, si Emil. Tumahimik sandali, tapos, sumagot siya, ako. Aminin na nagkamali si Senadorstel dito. Pero hindi mo ako masisisi.
Ang Senador Tel ay isang multinational na kumpanya. Masyado kaming maraming industriya at negosyo sa loob at labas ng bansa, kaya kailangan naming gumawa ng malaking pagsasaalang-alang batay sa kasalukuyang sitwasyon. Ngayon, ang mga potensyal na pagkalugi na maaari naming dalhin ay mas malaki kaysa sa mga benepisyo ng pakikipagtulungan sa iyo, kaya dapat naming i-divest. Masasabi ko sa iyo ng tapat na bago ginawa ang desisyon na mag-divest, 70% ng pandaigdigang negosyo ng Senador Tel ang naapektuhan. Isinaalang-alang pa ng United States Ministry of Commerce na idagdag si Senador Tel sa listahan ng mga pambansang parusa. Ito ay magiging isang mapang wasak na dagok sa Senador Tel. Hindi lang iyon, kahit ang Blue House ay may mga opinyon tungkol sa aming pakikipagtulungan sa iyo. Ito ay ang gobyerno ng Estados Unidos na direktang pinipilit si Corana sa pamamagitan ng mga opisyal na channel. Alam mo na si Senador Tel ay walang pagpipilian sa sitwasyong ito. Samantala, binigyan lamang ako ng Estados Unidos ng 3 oras upang pumili, kaya maaari lang akong magpasya dito. Tahimik na nakinig si Jasper sa sinabi ni Emil. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahina niyang sinabi, si Senador Tel. Hegemon ng negosyo ni Corana. Masasabi pa nga na kontrolado ng Senador Tel ang lahat ng aspeto ng lipunan ng Corana. Kinikilala mo ang katotohanan ito, tama ba, Mr. Emil? Halatang hindi alam ni Emil kung bakit biglang iniba ni Jasper ang topic, pero matyaga pa rin siyang sumagot ng, oo, hindi ko itatanggi. At ang mga katulad na consortium ay matatagpuan din sa Sunrise Land, tulad ng Trider Financial Group at Sumitomo Corporation. Ang kanilang status sa Sunrise Land ay kapareho ng status ni Senador Tel sa Corana. Lalong naging walang pakialam at mapanglait ang tono ni Jasper. Pagpapatuloy niya, pero Mr. Emil, naisip mo na ba ang tanong na ito? Ang Corana at Sunrise Land ay may parehong pambansang background. Pareho silang mahihirap sa mapagkukunan ngunit maunlad ang ekonomiya na maliliit na bansa na may maliit na lupain. Ang Trider Financial Group at Sumitomo Corporation ay mga nangungunang domestic capital consortium tulad ng Senador Tel, ngunit ang nangungunang 500 kumpanya ba sa mundo ay mas maimpluwensyahan kaysa sa Senador Tel. Paano ang Trider Financial Group? Ipababa sa Westgate Consortium ang ulo at magbayad ng reparasyon noong 1996. Bakit? Nanalo ba ang Trider Financial Group an international arbitration lawsuit na novel drama? Tumagal ng 10 taon. May lakas ng loob ba si Senador Tel na gawin iyon? Ayaw mo. Kasi nakaukit sa loob ang kahinaan mo. Iyong mga buto. Kahit na lagi akong kinasusuklaman. Ang mga tao sa Sunrise Land, meron. Bagay na dapat mong aminin pareho. Ang napilitang yumoko ang mga tao sa Sunrise Land. Ang kanilang mga ulo sa katotohanan, ngunit kahit na gawin nila ito sa ibabaw, mayroon pa silang isang intrinsic na katigasan ng ulo, tapang, at kabangisan upang tumangging aminin ang pagkatalo. Inukit ng malalim sa kanilang mga buto. Habang si Corana ay isang bansang walang gulugad, ang iyong katawan at kaluluwa ay ginagawa kang yumokoti. O lahat, at maging ang iyong mga buto at inaamin ng mga jinn na ikaw ay mababa. Dinig na dinig ni Jasper ang paghinga ni Emil. Nagiging mas mabilis at mas mabigat. Ang telepono habang ang kanyang mga salita ay naging matalas. Obviously, sisindihin niya ang galit ng ibang partido, ngunit wala siyang pakialam. Ayos lang kung magdesisyon si Senador Tel na lumuhad, pero Mr. Emil, sasabihin ko na, hindi ko hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Pagkatapos maresolba ang usapin na ito, sisimulan ko na talagang tingnan si Senador Tel, ang mga lang, at si Corana. Iyan ay mula sa akin, hubugin. Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaba na niya ang telepono. Tiyak, alam ni Jasper na lahat ng komunikasyon at kooperasyon nila ni Senador Tel, nabura sa tawag na ito. Sa susunod na pakikipag-ugnayan nila, gagawin nila ito bilang mga kaaway. Mula sa pagiging isang walang tao hanggang sa kung nasaan siya ngayon, palaging naghihiganti si Jasper kapag siya ay napinsala at nagpahayag ng pasasalamat kapag may tumulong sa kanya. Kung makapaghiganti siya sa bisperas ng Pasko, hindi na siya maghihintay pa. Pasko dahil hindi niya magagawa. I enjoy ang kanyang Christmas dinner hanggang sa naayos ang usapin. Ang pag-withdraw ng kapital ni Senador Tel dito.
Sandali ay katumbas ng pagsipa kay JW. Kabisera habang ang huli ay nakatulala sa gilid ng bangin, hindi magiging tao si Jasper kung hindi siya maghayganti sa ganitong uri ng puot. Sa Corana, daan-daang kilometro ang layo, ibinaba ni Emil ang telepono nang mapatla ang mukha. Kasabay nito ang pagtayo ni Sylvie sa tapat, sa kanya na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ko sa iyo, aking mahal na ama, si Jasper ay hindi magiging masaya. Sa tingin mo ba talaga siya ay isang pushover? Galit na si Emil na kanina pa nag-aasar. Kaya naman, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Sylvie sa mukha. Itinuro niya ang kanyang anak na babae, na pasuray-suray at nagmura, ako ba ang iyong ama o ikaw ang aking ama? How dare you talk to me like that? Si Jasper ay may mataas na opinyon sa kanyang mga kakayahan, at siya ay naghuhukay ng sarili niyang libingan. Gusto mo bang mamatay tayo kasama niya? Napahawak si Sylvie sa mukha niya. Ang pisikal na sakit ay nagpakalma sa kanya. Hindi niya pinansin si Emil at sinabing, kung nandyan si Lolo, gagawin niya. Tiyak na pigilan ka sa paggawa nito. Nanlamig ang mukha ni Emil sa narinig. Nakoma pa ang lolo mo, sabi ng doktor wala na siyang pag-asa na magising ka. Kaya ngayon ako ang presidente ng Senador Tel, ako. Sana maintindihan mo ito. Malamig na sabi ni Sylvie, naiintindihan ko. Siyempre, naiintindihan ko. Kaya, ama, pakiusap. Tamasahin ang iyong autoridad bilang pangulo. Pare, pakiramdam ko ay hindi sapat ang aking kakayahan. Sana makapunta ako sa ibang bansa para mag-aral ng ilang panahon at sana ay payagan mo. Alam ni Emil na ayaw ni Sylvie. Makita siya, at masaya siyang tuparin siya. Kagustuhan. Ang tanging tao sa pamilya na nangahas na guluhin siya sa oras na ito ay ang kanyang biolohikal na anak na babae, si Sylvie. Kung aalis siya, mamumuno siya ng walang hamon sa pamilya at sa Senador Tel. Okay, saan ka mag-aaral? Tanong ni Emil. Swallow Capital University. Summerlin. Napatingin bigla si Emil. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1806. Bakit hindi bansang Europeo? Kung ito ay kanluraning bansa, maaari kong ayusin para sa iyo. Mag-enroll ka sa kahit anong school na gusto mo, sabi ni Emil ay. May malalim na boses. Mataray na sabi ni Sylvie, sa tingin mo ba? Western schools lang ang maganda. Ako, pasensya na po, ako po ang lalayo. Pag-aaral ko at sa tingin ko ay swallow lang. Ang Capital University ay maaaring magbigay sa akin ng isang sapat na magandang plataporma. Pupuntahan mo si Jasper, tama, Emil. Malamig na sabi, pare, sana huwag mong isipin na ako ay o walang hiya at makukulit. Pupunta lang ako, dagdagan ang aking pag-aaral. Wala itong kinalaman. Kasama ng ibang tao. Galit na galit si Emil. Gayunpaman, nang makita niya iyon ang kanyang anak na babae. Nakatitig din sa kanya ng matigas ang ulo at na ang kanyang mga pisngi ay pula at namamaga. Hindi na naglabas ng galit si Emil. Dapat kang pumunta. Parang nawala ng lakas si Emil. Dahil naisip mo na ang proseso ng pagpasok, kaya hindi na ako dapat mag-alala tungkol sa iyo. Gayunpaman, ipapaalala ko pa rin sa iyo na bilang isang lalaki, naiintindihan kong mabuti na ang mga taong tulad ni Jasper ay lason para sa mga batang babae na kaedad mo. Kahit na ang lason ay nakatutokso, ito ay papatay sa iyo kung kakainin mo ito. Lalo na ngayon kapag walang puwang para sa negosasyon sa kasalukuyang relasyon natin ni Jasper. Mas gugustuhin kong magpakasal ka sa isang normal na mamamayan kaysa mahulog kay Jasper. You misunderstood me. I have never. Isinasaalang-alang ang aspetong ito. Pagkatapos magsalita ni Sylvie, maniwala man si Emil o hindi, tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. After that, she said, gabi na, pare, magpahinga ka ng maaga, matutulog na rin ako. Tama, hawak ang doorknob, mahinahong sinabi ni Sylvie, sana maalis mo ang mga taong nagbabantay sa akin. Nangyari na, ano ang magagawa ko bilang isang babae? Kahit na gumawa ako ng isang bagay, hindi ito makakaapekto sa malaking larawan. Pagkatapos magsalita, may narinig na tunog ng pagbukas ng pinto kasunod ang tunog ng pagsara ng pinto. Ang tanging natitira sa pag-aaral ay ang maputlang si Emil na nakakaramdam ng pagsisisi at inis. Sa sandaling ito,
Morites City. Wala sa mood si Jasper. Matapos ang pakikipag-usap kay Emil, kinuha niya ang 4 na oras na pahinga para sa susunod na gawain. Alam niyang kailangan niyang makipagkasundo sa Yulin John, sa ilalim ng Development Bank at Harbor City sa lalong madaling panahon. Ang unang taong hinanap ni Jasper ay si Ruben, ang taong namamahala sa Yulan Army, novel drama. Mr. Lane, with all due respect, base sa kasalukuyang sitwasyon, imposibleng ipagpatuloy ang dating plano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1807. Dahan-daang sinabi ni Jasper, I understand what ibig mong sabihin, pero walang pero. Si Jasper ay bihirang magambala. Gayunpaman, hindi inisip ni Ruben na doon may mali sa paggawa nito. Siya. Patuloy, Mr. Lane, naghahadjust kami ng A. Sprat upang mahuli ang isang herring. Sa anumang laro, sa tuwing ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng kaaway at sa amin ay malaki, ang mahihina ay dapat humanap ng ibang paraan. Talunin ang malakas. Ginawa namin itong novel drama. Sitwasyon na may maraming kahirapan, ngunit ang dating medyo pantay na tugmang board ay nabasag na ng ating mga kalaban, kaya kailangan kong magsakripisyo para makabawi. Para dito, hanggat ang aming estratehikong layunin ay nakakamit. Ang pagkawala ay katanggap-tanggap, napapikit si Jasper at tumingin. Ruben sa screen. Aniya, kung ganoon. Ang kaso, ano sa tingin mo ang pwede? Isinakripisyo, Waterhoof City Capital o kabisera ng Harbor City. Mr. Lane, I think may choice na sa puso mo, right? Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata, sumando sa upuan, at sinabing dahan-dahan ngunit mapanghamong, napakaliit ng kabisera ng Waterhoof City. Kahit na isakripisyo mo sila, hindi ito magbubunga ng ganoong kalaking kapangyarihan. Isasakripisyo mo lang sila ng walang kabuluhan. Tama. Nagkaroon ng matinding kaginhawahan at pagpapahalaga sa mga mata ni Ruben. Pakiramdam niya ay nasaksihan niya ang pagtaas at pagbabago ng isang ambisyosa at walang awa na karakter. Tiningnan niya ang ari-arian ng pamilya ni Jasper, na talagang hindi lihim sa mga high-level na domestic business circle. Nagsimula siya sa simula, at nagmula siya sa isang maliit na pamilya. Gayunpaman, mabilis siyang bumangon sa pinakamaikling posibleng panahon na may bilis at pamamaraan na mahimalang hangganan. Nagsimula siya sa isang maliit na hindi kilalang papel, maliit na kumpanya, upang maging isang kailangan na benchmark para sa mga kabataan na mahalaga para sa panlipunang pagpapalaki ng susunod na henerasyon sa mata ng mga nangungunang pinuno ng Swallow Capital. Sa isang paraan, naging private commercial aircraft carrier din siya na alam ng lahat sa Summerland. Gaano katagal ang ginawa ni Jasper para makamit ito? Hindi masyadong mahaba. Sa mas kaunting oras kaysa isa upang makatapos ng kolehiyo, natapos na ni Jasper ang kanyang pagbabago mula sa isang mahirap na bata tungo sa pinakamayamang tao sa bansa. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi sapat sa paningin ni Ruben. Ang benchmark na figure na kailangan ng Summerland ay nangangailangan ngayon hindi lamang ng isang pambihirang paraan at isip na makabayan. Ang pinakamahalagang katangian na kailangan niyang taglayin ay ang mabangis na ambisyon at isang walang awa na karakter. Dahil sa kamakailang Summerland pag-unlad, ito ay tiyak na masusupol ng mga dayuhang puwersa, at sa maraming lugar kung saan ito ay hindi maginhawa para sa gobyerno na kumilos, ito, benchmark ay kailangang tumayo. Ito ay isang dog-eat-dog na sitwasyon na sobrang nakakatakot na magpapamanhid ng anit ng isang tao at maging sanhi ng pagbagsak ng kaluluwa ng isang tao sa bangin. Kung ang taong iyon ay hindi sapat na ganid, maaari silang lumunin at maalis sa isang iglap. Ngayon, nakita ni Ruben ang nangyayari. Pagbabago sa loob ni Jasper. Ito ay ilalagay sa anyo ng isang top secret na ulat sa pinakamaikling oras na direktang ipapadala sa pinakamataas na awtoridad. Gayunpaman, nakasalalay pa rin kay Jasper ang pagpapasya kung paano isasagawa ang planong ito. Naiintindihan ko. Tinapos ng 2 salita ni Jasper ang video call na ito. Pagkatapos, nakaupong mag-isa si Jasper sa opisina at ayaw makipagkita kahit kanino. Hindi rin siya tumanggap ng mga tawag kahit kanino, kahit na agad niyang binaba ang lahat ng tawag ni Ana.
Kailangan niya ng kaunting oras para makapag-isip. Sa huling 4 na oras, pipilitin niya ng kaunting oras para timbangin ang desisyong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1808, Harbor City. Pinag-aaralan ni Zachary ang agos. Sitwasyon sa kanyang pangkat ng mga tauhan. Gayunpaman, gaano man ang talakayan. Pumunta, nagbibigay pa rin ang kanyang mga nasasakupan. Ang pinaka-pesimistikong conclusion, kaya, bad mood si Zachary. Sa oras na ito, nagmamadali ang kanyang sekretarya. Pumasok at sinabi ang ilang mga salita sa kanya. Tainga. Pagkatapos, agad na bumangon si Zachary. At inihayag ang pagtatapos ng pulong. Bumaba siya sa hagdanan. Company at sa sandaling ito, isang kotse. Dahan-daang nagmaneho papunta sa pinto. Siya ang namamahala sa Loz Corporation sa loob ng maraming taon. Kaya, hindi mahalaga kung saan siya naroroon, maging sa bansa o sa ibang bansa, palaging ibang partido. Pagtanggap sa kanya at hindi ang paraan sa paligid, gayunpaman. Sa ngayon, parang estudyante si Zachary. Naghihintay para sa kanyang mga magulang upang suriin ang kanyang takdang aralin. Mabilis siyang naglakad papunta sa gilid o F ang sasakyan at kinakabahang binuksan ang sasakyan. Pinto. Maraming mga empleyado ng Loz Corporation, o ang mga pumunta sa Loz Corporation para magnegosyo, ang labis na nabigla nang makita nila ito. Hindi karaniwan na makakita ng isang malaking pagbaril tulad ni Zachary sa totoong buhay, ngunit ngayon ay talagang isang eye-opener. Ang malaking pagbaril ay aktwal na kumikilos bilang isang bellboy para sa ibang tao. Aling malaking pelo ka ang nasa kotse? Hindi nagtagal, nasagot ang kanilang mga pagdududa. Pagkatapos nito, ang taong ito ay naging paksa din ng pagyayabang para sa karamihan ng mga taong naruroon upang sabihin sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan ay sa hinaharap. Nakita nila ang isang payat na matandang master na bumaba sa sasakyan. Ang kanyang balat ay maitim, at ang kanyang mga kilay ay kalat-kalat at manipis, gayunpaman, ang kanyang mga mata ay maningning at puno ng ekspresyon. Gayunpaman, siya ay masyadong matanda at medyo nahihirapan sa paglalakad. Ang matandang master na ito na mas mukhang magsasaka kaysa bigwig ay ang tunay na bigwig na ang mga pagbahin ay parang mga palakpak ng kulugsa. Ang pandaigdigang bilog ng mga inapo ng Summerland. Old Master Lo. Kaagad, may bumulalas, na inihayag ang pagkakakilanlan ng matandang amo. Nagulat ang lahat. Mahigit 10 taon nang hindi nagpakita si Old Master Lo sa kumpanya mula nang magretiro siya. Kaya bakit siya nagpakita ngayon? May malaking nangyari ba? Dad, bakit ka pumunta dito ng personal? Puno rin ng pagdududa si Zachary. Naglakad siya. Pasulong upang tulungan ang matandang master at nagtanong. Habang nandoon siya, itinulak ng matandang master ang kanyang kamay at sabi, hindi ko kailangan ng tulong mo, kaya kong maglakad bi. Why sarili ko? Hanapin mo ako ng malaking reception room. Nakipag-appointment ako sa mga elder mula sa ibang pamilya. Malapit na silang lahat. Kalmado ang mukha ni Old Master Lo, at pagkatapos magbigay ng utos, sinabi niya, at saka, kung tatawagan ka ni Jasper, maaari mo na lang itong ilipat sa akin. Pagkasabi niya nun ay naglakad na ang matandang master, papasok sa gusali. Bumilis ang tibok ng puso ni Zachary. Alam niya na kung ang matandang Panginoon ay maaaring tretuhin ang bagay na ito ng ganito at kahit na makipagtipan sa ilang natitirang mga matatanda sa Harbor City, ito ay dapat na isang bagay na napakalaki. Hindi nag-aksaya ng oras si Zachary. Agad niyang inayos ang mga tao para ihanda ang pinakamaganda at pinakamalaking reception room. Hindi lamang iyon, ngunit hiniling din niya ang isang taon na agad na tumawag sa pinakamahusay na pangkat ng medikal sa Harbor City upang mag-standby sa kumpanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito na darating ay napakatanda at ang kanilang mga katayuan ay napakataas. Kung ang sino man sa mga matatandang master ay naging emosyonal o masyadong nasa sabik, maaari itong magpahiwatig ng problema. Hindi nagtagal, ang mga mamahaling sasakyan ay sunod-sunod na dumating sa gusali ng Loz Corporation, habang ang mga bumaba sa mga sasakyan ay pawang mga matatandang lalaki na nagretiro na sa mundo ng negosyo maraming taon na ang nakalilipas. Halos lahat ng matatanda mula sa 4 na pinakamayayamang pamilya ng Harbor City at ang mga nangungunang pamilya sa ilalim ng 4 na nabubuhay ay naroroon. Siyempre,
Wala rito ang mga J. Langdon at W. Langdon. Malinaw na sinabi nila na hindi sila magkasundo, kaya syempre, hindi sila iimbitahan sa ganitong uri ng kaganapan. Hindi nagtagal ay nakaupo na ang iilang matatanda sa reception room na may sensinang inihanda. Samantala, nakaupo si Old Master Lo sa sentro. Napatingin siya sa mga matatandang nakapaligid sa kanya na halos kasing edad niya at tumawa. Ang mga dati kong kaibigan, napakaraming taon na ang lumipas at ngayon ay magkasama na tayong muli. Noon, hindi man lang tayo pinilit ng krisis sa pananalapi sa Harbor City sa ganitong yugto. The last time we Saturday together ta. Ang usapan ay noong handover, tama ba? Ang matandang master mula sa pamilya Boyle. Ngumisi at sabi. Tumango si Old Master Lo at dahan-daang sinabing, matanda na tayo ngayon, at walang nakakaalam kung ilang oras na lang ang natitira sa atin. Marahil pagkatapos kong ipikit ang aking mga mata ngayong gabi, hindi ko na ito mabuksan bukas ng umaga. Kaya, hindi ko nasasayangin ang oras ng lahat at diretso na ako sa punto. Nang magsalita si Old Master Lo, nagring ang phone ni Zachary habang siya nakatayo sa sulok malapit sa pinto. Ibinaba niya ang ulo para tingnan ang caller isa. Di at agad na nagising, novel drama. Mabilis siyang naglakad papunta sa matandang master at yumuko para bamulong. Tay, ito po. Jasper. Tumango si Old Master Lo at kinuha ang telepono. Aniya, ang bida sa palabas ay dito. Hayaan mo akong sagutin ang tawag na ito. Kalahating oras bago ipagpatuloy ang pangangalakal, sa wakas ay tinawagan ni Jasper si Zachary. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sasagutin ng matandang master ang telepono. Old Master, kumusta ka? Matapos malaman ni Jasper kung sino ang nasa kabilang linya, magalang siyang bumati. Ayos lang ako. Makakatulog pa rin ako at makakain ng maayos. Maayos at maganda ang lahat, tuwang-tuwang sabi ni Old Master Lo. Dahil tinawagan niya si Zachary ngunit ang nakapick up ay si Old Master Lo, alam ni Jasper na lahat ay nagkaroon na ng taas at understanding. Gayunpaman, kailangan pa ring sabihin ni Jasper ang bagay ng malakas. Old Master, hindi ako naging clumsy o pabaya sa harap mo, kaya sa pagkakataong ito, dumiretso na ako sa punto. Sa palagay ko hindi ko mapoprotektahan ang mga pondo sa Harbor City sa susunod na pagbubukas. Hindi mo kaya o ayaw mo? Dirdiretsong tanong ni Old Master Lo. Sa kaluluwa ni Jasper, ito ang unang pagkakataon na nahirapan si Jasper na sagutin ang isang tanong. Hindi ko kaya, at hindi ko kaya. Huminga ng malalim si Jasper at sumagot, nagdulot ng chain reaction sa buong market ang divestment ni Senador Tel. Kung hindi tayo magsasakripisyo, ang kapital ng Summerland ay ganap na bumagsak. Kung hahayaan kong umikot ang Harbor City sa isang buhay at kamatayang pakikibaka, maaaring magkaroon ako ng sapat na oras upang i-flip ang chessboard na ito. Isa lang makakapaglaro ng ganito. Napakabuti. 2 salita lang ang isinagot ni Old Master Lo. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtatanong, sabihin mo sa akin, ano ang mangyayari kung matatalo tayo? Natigilan si Jasper. Pagkatapos, naisip niya ang tanong na ito. Maayos bago sumagot ng mataimtim, Will. Magsimula ulit kung talo tayo. Magkakaroon ng araw. Kung saan tayo babalik, maaaring kaya mong gawin iyon, pero ako ay hindi. May natitira pang oras, mahinang sabi ni Old Master Lo. Hindi alam ni Jasper kung ano ang isasagot doon. Pero, tumawa si Old Master Lo at nagpatuloy, noong nasa ilalim ng pamamahala ng United Kingdom ang Harbor City, minsan akong naghatid ng isang batch ng napakahalagang mga kalakal sa mainland kahit na hiniling ng gobernador ng Harbor City na may tumutok ng baril sa aking ulo. Kung natakot ako noon, wala sana ang mga batas ngayon. Jasper, sige, tataya ako sa pamilya ko. Hindi para sa'yo. Ngunit para sa Summerland. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1809. Hindi para sa'yo, ngunit para sa Summerland. Ang 6 na salitang iyon ay nagpakita ng lakas ng matangkad ang karakter ng matandang master at lubusan. Summerland ay nagdusa ng labis. Hirap at pagpapahirap sa nakalipas na 100 taon. Gayunpaman, gaano man ito kahirap at kung gaano kawalang pag-asa ang sitwasyon,
ang bansang ito ay palaging makakatakas sa mga paghihirap at paghihirap na ito. Ito ay hindi dahil sa anumang bagay maliban sa katotohanan na ang bansang Sommerland at ang mga inapo ng Sommerland ay hindi kailanman magkakaroon ng kakulangan ng mga bayani na magsasakripisyo ng kanilang sarili para sa kanilang tahanan at bansa. Novel drama. Bayang Tinubuan. Magkadikit ang tahanan at lupa, kaya kung walang lupa, paano magkakaroon ng tahanan? Kung masisira ang ekonomiya ng ating bansa, mga lumang chaps, tayong lahat ay magiging walang ugat na itik. Lahat tayo ay nagmula sa panahon ng mga dakilang digmaan. Mas alam mo kaysa sa iba. Kapag wala na tayong suporta sa bansa, kahit na may walang katapusang halaga, sa mata ng mga dayuhan, tayo pa rin ay mga piraso ng karne na walang anyo ng pagtutol na maaaring patayin anumang oras. Sinabi ni Old Master ang pahayag na ito sa harap ng lahat habang nananatili pa rin sa telepono kasama si Jasper. Pagkasabi niya nun, solemn na ang ekspresyon ng lahat. Pagkaraan ng mahabang panahon, may dahan-daang nagsabi, ngunit ngayon, may kanya-kanya kaming negosyo ng pamilya at mayroon kaming mga supling. Hindi kami padalos-dalos na binata na kailangan lang pakainin ang sarili at kayang isakripisyo ang aming buhay anumang oras. Hindi kita pipilitin. Sinulyapan ni Old Master Lo ang kausap at mahinang nagsabi, nasa iyo na lang kung gusto mong maging aso ang buong pamilya mo o maging bida ka. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang matandang master na nagpahayag ng kanyang pag-aalala ay umungal, ano ang ibig mong sabihin dyan? Kailan kita tinanggihan? Wala kang dapat sabihin. Hindi na. Ito ay ang matandang master mula sa Boyle. Pamilya na nagsalita sa pagkakataong ito. Ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, isa lang ang hiling ko. Mag-iwan ng mga barko para sa aking mga inapo upang hindi sila mamatay sa gutom. Ipinaglaban ko ang natitira, at ngayon, wala akong pag-aalinlangan na ibigay ang lahat para sa bansa at sa aking tahanan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumahimik ang kwarto. Sige, tapos na. Nagtapos si Old Master Lo. Kasabay nito, si Jasper, na narinig ang lahat, ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Jasper, narinig mo yun, di ba? May mga taong mainit ang ulo sa Sommerland. Ang mahinang boses ni Old Master Lo ay naputol ang pag-iisip ni Jasper. Huminga ng malalim si Jasper at sinabi sa isang solemn na at magalang na boses na wala pang nakarinig sa kanya na ginamit noon, ako ay isang tao na walang biltod, at ako ay walang kakayahan, ngunit tatandaan ko magpakailanman. Itong malaking pabor at gawa ng biyaya. Ipinapangako ko sa lahat ng nasa silid na hanggat mayroon akong pagkain sa aking mesa sa hinaharap, tiyak na sisiguraduhin kong ligtas at maayos ang lahat ng iyong mga inapo. Marahil ito ay parang baliw sa ngayon, ngunit ito ang aking pangako at isa ring pangako na ipaglalaban kong tuparin sa buong buhay ko. Ang mga salita ni Jasper ay labis na ikinatuwa ng mga matatanda sa silid. Ito ay makikita na kung ang labanan na ito ay hindi masyadong masama, ang pag-unlad ni Jasper sa Sommerland ay hindi mapipigilan. Nawala man si JW sa pagkakataong ito, ang kanya. Ang marapat na serbisyo ay sapat na upang payagan ang pamahalaan na tulungan siyang bumuo ng pangalawa o pangatlong JW. Kahit na lahat sila ay nasa tuktok ng pyramid ng Harbor City, ilang taon na sila, at ilang taon si Jasper. Kahit na lumipas na sila, magiging malakas pa rin si Jasper. Sa pangako ni Jasper, masasabing uunlad ang kanilang mga inapo sa susunod na 2 henerasyon. Ito ay katumbas ng paglutas ng kanilang mga alalahanin sa hinaharap. Sige, tatanggapin ko ang iyong kabaitan sa ngalan ng lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1810. Napakagaan ng loob ni Old Master Lo. He said in a warm voice, nauubos na ang oras, kaya dapat maghanda ka muna. Iipunin namin ang lahat ng pondo dito at maghihintay hanggang sa magpapatuloy ang pangangalakal. Pagdating ng mga panahon, gagawin namin ang lahat ng sasabihin mo. Jasper, tandaan na huwag hayaang walang kabuluhan ang ating sakripisyo. Mawawalan tayo ng 10 taon ng buhay ng Harbor City sa paggawa nito. Naiintindihan ko. Pagkababa ay huminga ng malalim si Jasper at tumayo. Pagkatapos, tinulak niya ang pinto ng opisina ng command room. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang buong team na diretsyong nakatingin sa kanya.
Matapos huminga ng malalim, sinabi ni Jasper sa malalim na boses, mayroon pang ilang minuto bago magpapatuloy ang pangangalakal. Lahat, maghanda. Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang naging masigla ang lahat sa team. Bigla kasi nilang nakitang bumalik yung lalaki. Parang wala sa mundong ito ang maaaring makatisad sa makapangyarihang lalaking iyon. Bumalik na naman siya. Pamwesto na ang lahat at nagsimula na ang abalang paghahanda. Sa ilalim ng umaasam na tingin ng lahat, ang oras upang simulan muli ang kalakalan ay dumating sa wakas. Sa sandaling dumating ang oras, ang data na huminto sa paglipat ay nagsimulang mag-refresh ng mabilis. Ang punto ay patuloy na tumataas at ang presyon ay tumataas pa rin. Nagsisimula ng umatake ang mga toro. Nagsisimula ng mag-liquidate ang ating mga posisyon, at kailangan nating magdagdag ng mga pondo. Mga pondo, mga pondo. Mag-iniksyon ng mga pondo sa aking account, kung hindi, lahat ng mga posisyon ay maliquidate. May maagang babala ngayon. Sa sandaling nagsimula ang pangangalakal, para bang pinindot ang resume button noong nakaraang araw ng katapusan. Kahit na ang lahat ay binigyan ng 4 na oras o F pahinga, sa sandaling dumating ang oras, lahat magpapatuloy gaya ng dati. Ang mga oso ay nasa ilalim ng napakalaking pressure at ang buong subprime market novel drama ay nagsimulang tumaas ng masakit. Tila sa sandaling ito, lahat naging mga mamumuhunan sa mundo. Ang mga kaaway ni Jasper at lahat sila ay bullish. Sa posisyon ng toro, puhunan at pamamahala ni Bennett. Inihayag ng kumpanya na naniniwala siya sa industriya ng real estate sa Estados Unidos. Hindi pa umabot sa punto ng pagbagsak. At mayroon pa itong halaga ng pamumuhunan at pagkakataon. Dahil sa sinabi ni Jake, napaangat siya ni Jasper. Kilay. Parang meron din yung dati naming kaibigan. Nakapili. Hindi sinisisi ni Jasper si Bennett. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng napakalayang kapital. Si Bennett ay mula pa sa Estados Unidos. Ang kanyang kayamanan, pamilya, at ari-arian ay lahat sa Estados Unidos. So, hindi ba siya traidor kung kakampi pa niya si Jasper dito? Kritikal na sandali, Mr. Lane, masyadong malaki ang pressure. Pinunasan ni Jail ang pawis sa kanyang noo at takot na sinabi, 10 minuto na lang, simula nang magtuloy-tuloy ang trading at lumampas na sa $600 billion ang pondong pumasok sa market. At saka, ang halaga ng transaksyon ay malapit na sa $2 trillion. Parang determinado ang mga lungs na patayin tayo ng direkta ngayong hapon. Huwag kang mag-alala, naghihintay ako. Pinagdikit ni Jasper ang labi niya. Pagkasabi niya nun, tumunog ang phone niya. Galing iyon kay Zachary. Jasper, handa na ang mga pondo, at maaari naming ilipat ito sa iyo anumang oras. Ang kabuuan ay $200 bilyong. Bakit ang dami nito? Bagamat handa si Jasper, nabigla pa rin siya sa napakalaking kayamanan ng matatandang iyon. Mapait na tumawa si Zachary, inilabas namin ang halos lahat ng mayroon kami. Mayroon ding 8 o bilyon dito na pag-aari ng Harbor City Ministry of Finance. Dapat mong maunawaan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1811. Nanginginig ang puso ni Jasper. Kung ang mga gwardya ng palasyo ng SBS Bank ay nasa ilalim ng utos ni Jasper, kung gayon ito ay isang uri ng pribadong suporta na pinalawig ng Swallow Capital kay Jasper. Gayunpaman, kung ang ministry ng pananalapi ng Harbor City ay direktang pumasok sa laro, ito ay katumbas ng pagsasabi sa mundo, tama ang hula mo, ang gobyerno ng Summerland ay nasa likod ni Jasper at ang gobyerno ng Summerland ay susuportahan si Jasper. Alam na alam ng mga pangunahing executive ng Swallow Capital na sa napakahirap na sitwasyon, ang higit na kailangan ni Jasper ay hindi kinakailangang kapital, dahil walang halaga ng kapital ang maaaring tumugma sa Federal Reserve. Ang kailangan niya ay ipahayag nila ang kanilang posisyon at suporta. Ang kasalukuyang Summerland ay hindi na ang Summerland mula sa mga dekada na ang nakalipas na itinayo sa mga guho at napakahirap na ang lahat ay minamalas na ito. Mula noong reformasyon at pagbubukas, mas maraming bansa at kapital ang nagsimula. Saksihan itong silangang bansa na sumambulat. O Jasper, na may ganoong kapangyarihang sumusuporta sa kanya. O lantaran ay katumbas ng pagbibigay nila. Tumulong siya sa oras ng kanyang pangangailangan.
Matapos ibaba ang tawag kay Zachary, agad namang nakipag-ugnayan si Jasper. Ruben. So, alam ni Ruben na mayroon na si Jasper. Nakakuha ng resulta kung siya ay tumatanggap. Hiling ng video call ni Jasper sa ngayon, novel drama. 200 bilyong US dollars. Nagulat lang si Jasper ng isang numero na may A. Mabigat na tono. Maging si Ruben ay nakahinga ng maluwag dahil doon. Sandali, sa operasyong ito, ang mga pondong dinala niya. Ang laro ay umabot lamang sa 50 bilyong US. Mga dolyar, ngunit ang mga mayayamang pamilya sa ang Harbor City lamang ay nakakolekta ng 200 bilyong US dolyar, habang nananagway ng malalim. Pamana ng mga pamilyang ito ng Harbor City. Naawa si Ruben sa mga matatandang ito. Inilabas ng mga lalaki ang lahat ng kanilang naipon sa buhay para dito. To be honest, sa simula, nilabanan ko ang laban na ito dahil ako ay makasarili. Biglang sabi ni Jasper, ang larangan ng pananalapi ng kapital ay mahalagang kapareho ng iba pang mga industriya. Ang mas malaki. Ang panganib, mas malaki ang benepisyo. Ang antas ng kahirapan sa pakikipaglaban sa pananalapi na ito sa Estados Unidos ay napakataas na mahirap isipin ng mga tagalabas. Kung alam niyang magiging masama ang mga pangyayari, tiyak na binago ni Jasper ang kanyang taktika sa simula upang hindi ito maging matindi at direktang. Pagkatapos ng lahat, ang JW ay masyadong mahina upang suportahan ang mga kinakailangan ng naturang digmaang pinansyal. Gayunpaman, sa simula, ginawa ito ni Jasper para sa kita. Sa sandaling nanalo sila sa digmaang pinansyal na ito at ang krisis sa subprime mortgage ay pinasabog ng maaga, si Jasper ang magiging pinakamalaking panalo, na agad na magdadala sa 20 taon ng halaga ng paglago at nagpapahintulot sa JW na bumuo ng isang konsorsyum at bumuo ng lakas ng ekonomiya na maihahambing sa mga siglong gulang na conglomerates sa sandaling ito ay pumasok sa internasyonal na merkado. Ngunit nang maglaon, napagtanto ko na kung matalo ako sa digmaang pinansyal na ito na nasimulan na, para bang isang lagusan ang binuksan sa isang bangin at ang mga demonyo sa kalaliman ay susundan ang lagusan na ito upang anihin ang lahat ng mga tagumpay na nakuha ni Summerland mula noong reformasyon. Kaya't, hindi ako matatalo. Noong panahong iyon, naramdaman kong nakikipaglaban ako para sa bansa. Pero ngayon, bigla kong na-realize. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jasper, at nagpatuloy siya, sino ako para lumaban para sa bansa? Noon pa man ay may hindi mabilang na mga tao tulad ng Old Master Law na sumuporta sa akin sa likod ng mga eksena, at kung paano ako nakarating hanggang dito. Kung hindi, nawala ko na ang lahat sa Dow Jones Index noon pang ilang buwan na ang nakakaraan. Napatingin si Ruben kay Jasper, na mukhang pagod at nanghihinayang sa screen, at natahimik sandali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1812. Jasper, sinabi ni Ruben sa malalim na tinig, hindi ito ang oras para malumbay ka, at hindi rin ito ang panahon para mang-aral ka ng huwad na kahinhinan. Isipin ang bilyon-bilyong tao sa Summerland, ngunit kilalanin na sa panahong ito, ang ganitong uri ng mabigat na pasanin ay maaari lamang ibigay sa iyo. Hindi dahil pinili mo ang lahat ng ito, ngunit pinili ka ng lahat ng ito. Sa oras na ito, kahit sino ay maaaring mahulog, ngunit hindi mo dapat. Kung hindi mo talaga kaya ang inaasahan at responsibilidad na ito, pagkatapos ay sabihin ka agad sa Swallow Capital at hayaan ang Swallow Capital na magpadala ng isang tao upang linisin ang kalat para sa iyo. Gayunpaman, kung gagawin mo ito, ang lahat ng iyong ginawa sa mga nakaraang taon ay magiging walang kabuluhan. Pinag-isipan mo ba ito ng seryoso tungkol dito? Hindi mo kailangang hikayatin akong kumilos sa pamamagitan ng paggawa ng mga negatibong komento tungkol sa akin. Hinaplos ni Jasper ang kanyang mukha at sinabing, alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Mabuti kung ganoon. Tinitigan ni Ruben si Jasper at dahan-daang sinabi, Mr. Lane, pakibigay na ang order. Binigyan ni Jasper si Ruben ng matalim na tingin, tumawa. At tinawag sina Jake at Buzz. Sa ngayon, ito ay isang pakikibaka sa pagitan buhay at kamatayan. Kaya, ibinibigay ko sa iyo ang awtoridad na pakilyusan ng 200 bilyong US. Mga dolyar mula sa Harbor City, meron lang isang layunin, at iyon ay ang pag-crush ang subprime market para sa akin. Paglingon kay Ruben, sabi ni Jasper sa A.
Malalim na boses, ang misyon ng palasyo. Guards ay upang sundin ang mga pangunahing pondo at sa kabkuban ang lahat ng mahabang posisyon na nakalantad pagkatapos may tulak ang pangunahing pondo. Isa lang ang hiling ko sa iyo at iyon ay para likidahin ang anumang mga posisyon na makikita mo. Sina Jake, Baz, at Ruben ay natuwa at sabay sagot, Roger. Ang pangangalakal sa pananalapi ay tila komplikado. Ngunit ito ay mahalagang laro ng pananakit. Mga taong may kapital. Kapag ang dami ng ang pera ay umabot sa isang tiyak na sukat, lahat ng walang silbi ang mga magarbong trick. Mayroon lamang isang operasyon na talagang kailangan gumanap, at iyon ay ang pag-input ng target na presyo at posisyon, pagkatapos ay pag-click sa ang pindutan ng order. Pagkatapos nito, gagawin ng pondo ang lahat. Para sa'yo. 1 minuto lang pagkatapos mag-order si Jasper, nakahanda na ang lahat. Nakatayo sa koridor ng command room at hawak ang rehas gamit ang 2 kamay, tumangala siya sa malaking screen na nakasabit sa gitna at mahinang sinabi, ipatupad ang Operation Slaughter Eagle. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sa kabisera na larangan ng digmaan na hindi nakikita sa totoong mundo, isang agos ng pondo ang dumaan sa Harbor City at agad na tumawid sa kabilang panig ng karagatan, na bumahas sa subprime market ng Estados Unidos. Ano ang mangyayari kung ang mga short-selling na order na nagkakahalaga ng 200 bilyong US dollar ay sumugod sa merkado sa isang iglap? Sa sandaling ito, ang lahat ng mga buy order sa buong subprime market ay natangay. Ang pandaigdigang merkado na ito na may pang-araw-araw na dami ng kalakalan na trilyong dolyar ay na-liquidate. Ang 3 supercomputer na ginamit upang suportahan ang pagkalkula ng mga subprime na transaksyon sa merkado ay hindi inaasahang nagyelo sa sandaling iyon at ang lahat ng data ay huminto. Pagkatapos lamang ng ilang segundo, kinakalkula ng supercomputer ang merkado ayon sa formula at pagkatapos ay ipinakita ang data na iyon sa anyo ng isang candlestick chart sa mga screen ng computer sa harap ng lahat ng tao sa buong mundo na nanunood ng digmaang pinansyal na ito, novel drama. Pagbagsak ng stock market. Ang totoong pagbagsak ng stock market. Ang malaking subprime market ay tila nahati ito sa kalahati ng isang malaking kutsilyo. Diretso itong bumagsak, halos tumagos sa screen. Pagkatapos ng pag-scan sa lahat ng mahahabang order sa merkado, ipinakita ng system ang isang buong 130 bilyong walang laman na order na nakasabit sa hanay ng cell, na nagpapahiwatig ng kumpletong pagbagsak ng merkado. Hindi karaniwan na makita ang mga individual na stock na umabot sa limitasyon pababa, ngunit nakita mo na ba ang market na umabot sa limitasyon pababa? Ngayon, naranasan ng subprime market ng Estados Unidos ang himalang ito at nasaksihan ang isang eksenang hindi pa nagagawa sa buong kasaysayan ng pananalapi ng tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1813. Sa loob ng 13 segundo, ang subprime market bumagsak ng 22%. Sumigaw si Jake sa isang borderline krokang boses, nakakaakit ng atensyon ng lahat. Kaagad pagkatapos, tagay halos sumabog sa bubong. Hindi lang iyon ang ibig sabihin ng 22% flash crash. Lahat ng mga pondo ng JW ay hindi haharap sa panganib ng pagpuksa, ngunit higit sa lahat, ito direktang tumagos sa defensive line na binuo ng kabisera ng Estados Unidos sa subprime market. Sa sandaling sinira mo ang pagtatanggol linya, ang natitirang bahagi ng subprime market ay parang babaeng hinuberen, na kaya mong gawin ang anuman sa iyo. Gusto sa kanya. Gayunpaman, kahit na may ngiti si Jasper, ang mukha niya habang pinagmamasdan si Jake at ang iba pa. Nagpalakpakan at tumatalon sa tuwa, nagkaroon ng novel drama. Dampi ng mapanglo at pag-aalala sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang mga mata. Alam niya na ang kasalukuyang pag-unlad ng labanan ay binayaran ng ilang dekada na halaga ng ipon na naipon ng mga matatanda sa Harbor City. Bukod dito, kung ang gobyerno ng Estados Unidos o ang Federal Reserve ay determinado na iligtas ang merkado sa lahat ng mga gastos, maaaring hindi siya manalo kahit na pagkatapos na isakripisyo ang lahat ng mga mapagkukunan mula sa Harbor City. Bagamat sa pagtatapos ng kanyang nakaraang buhay,
Napagtanto ng gobyerno ng Estados Unidos at ng Federal Reserve na ang krisis sa subprime mortgage ay isang problema sa mismong sistema ng ekonomiya ng Estados Unidos at hindi desperadong iligtas ang merkado. Ang krisis sa subprime mortgage sa nakaraang buhay ay sumiklab lamang dahil ang mga contradiction ay naipon hanggang sa punto na hindi na sila masusupol. Sa pagkakataong ito, pinasabog niya ito, isang lalaki mula sa Summerland. Ang dahilan ay iba, kaya ang resulta baka magbago. Hindi niya magagamit ang dati niyang buhay. Karanasan upang matukoy kung ano ang United gagawin ng Estado ngayon. Sa sandaling ito, ang sitwasyon sa lumalala pa rin ang subprime market. Isang 22% flash crash sa loob ng 13 segundo. Kahit na mga financial practitioner mula sa paligid ng natakot ang mundo kaya nag-goosebumps. Nagsimulang lumitaw sa kanilang balat, pabayaan ang mga mamumuhunan sa subprime market. Noong unang panahon, walang sino man ang maaaring magkaroon. Naisip na ang lokal na pamilihan sa pananalapi ay ang Estados Unidos ay magiging bunganga na pinasabog ng mga tao ng Summerland. Ito ay ganap na hindi narinig sa mundo, lalo na sa Estados Unidos. Pamilihan sa pananalapi. Gaano man yabang ang pananalapi. Mga tycoon noon, hindi sila nang ahas na gumawa ng ganyan. Pag-atake ng pagpapakamatay. Gayunpaman, ang mga katotohanan ay mga katotohanan. 10 minuto pagkatapos ng flash crash, ang pinakaabalang mga individual ay nangyari na ang mga paramedic mula sa mga emergency center sa buong mundo. Ito ay dahil maraming pangmatagalang mamumuhunan ang nabangkarote sa sandaling ito. Hindi kinaya ng kanilang mga puso ang ganitong pressure, kaya't sila ay nahimate at dinala sa ospital. Nagkagulo ang Estados Unidos. Ang Twin Towers at ang Pentagon ay binomba lamang, at hindi nagtagal, isa pang pagsabog na may mas malubhang kahihinatnan kaysa sa pag-atake ng terorista ang nangyari sa sektor ng pananalapi. Sa opisina ng kalihim ng Treasury ng Estados Unidos, pawis na pawis si Hamilton habang nakikinig sa dagandong mula sa Pangulo ng Estados Unidos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1814. Paumanhin, Ginoong Presidente. Hindi namin ginawa ang Jasper na isakripisyo ang buong Harbor City at i-crash ang subprime market ng sabay-sabay. Kaagad naming tatalakayin ito at gagawa ng solusyon. Kung hindi dahil sa emergency, sasabihin ko sa iyo na magbitiw ka at umalis ka agad, ngunit Mr. Hamilton, sana ay maunawaan mo na ang pasensya ko at ng mga tao ay limitado. Kung hindi mo pa rin mapigilan ang kasalukuyang sitwasyon na lumala, kung gayon hindi ka dapat umupo sa upuan na iyon. Sa kabilang dulo ng telepono, umikot ang mga talukap ni Hamilton nang maramdaman ang galit ng Pangulo. Parang bulkan na malapit ng sumabog. Huminga siya ng malalim at sinabing, Mr. President, ayon sa impormasyong ibinigay ng intelligence agency, hindi lamang ang mga pondong kabilang sa SBS Bank ng Summerland ang lumahok sa pag-ataking ito, ngunit noong nangyari ang 200 bilyong US dollar na suicide attack, 50 bilyong US dollars ang naiambag ng pamahalaan ng Harbor City. Kaugnay nito, dapat nating tanungin ang Summerland T. O agad na mag-divest at magbayad. Kabayaran, kung hindi, ilalagay namin presyon dito mula sa lahat ng direksyon. Ang presidente sa kabilang dulo ng phone reared his teeth and said coldly, "D. O sa tingin mo hindi ko inaasahan ito?" Tinanong ko. Tingnan ang ambasador sa Summerland bago tinatawagan ka, ngunit sinabi sa akin ng kanilang embahada na ang ambasador ay pumunta sa Hawaii para magbakasyon. Damn those Summerland punk, sila. Kasuklam-suklam to the bone. Ginamit talaga nila. Ang ibig sabihin ng ganitong kababalaghan ay pag-iwas sa akin. Hindi nila iginagalang ang ating bansa sa lahat. Huminga ng malalim si Hamilton sa narinig na, aniya, kung kinakailangan, mangyaring gamitin ang espesyal na linya ng telepono na may pinakamataas awtoridad sa Summerland. Sa sandaling nakikilahok ang gobyerno ng Summerland. Bagay na ito ay malamang na maging isang digmaang pinansyal sa pagitan ng silangan at ng kanluran. Even the ambassador has went to Hawaii para magbakasyon. Sa tingin mo ba ang pinakamataas nila? Ang awtoridad ay susuko sa atin tulad ng dati. Mr.
Hamilton ay hindi ngayon ang oras para sabihin mo sa akin kung paano haharapin ang aking mga gawain. Hinihiling ko sa iyo na iligtas ang kasalukuyang sitwasyon. Ang saloobin ng gobyerno ay ang huling pagpapahayag ng kagustuhan ng Estado. Sa oras na iyon, kung tayo at ang gobyerno ng Summerland ay magkakaroon ng pagbagsak, ito ay magdudulot ng hindi inaasahang kahihinatnan. Ang mga taong ito sa Summerland ay hindi lalagda sa anumang mga kasunduan na isinusuko ang kanilang teritoryo sa ilalim ng nakakahiyang mga termino tulad ng 100 taon na ang nakaraan, novel drama. Kaya ako man o ang pinakamataas na awtoridad ng Summerland, susubukan namin ang aming makakaya na paghigpitin ang mga bagay sa industriya ng pananalapi lamang, kaya ang iyong gawain ay napakahalaga. Kung matalo ka, ang Estados Unidos ang magiging katatawanan ng mundo, at kung manalo ka, ang buong Summerland ang magiging ATM natin. Pagkatapos, mauunawaan muli ng mundo ang kamahalan ng Estados Unidos at walang maglalakas loob na mang-uusig sa atin, maintindihan. Natahimik sandali si Hamilton. Siya, natutunaw ang sinabi ng Pangulo. Sa buod, ito ay isang pangungusap lamang. Sa kasalukuyang sitwasyon na ito, kung ito ay ang pamahalaang Summerland o ang United Pamahalaan ng Estado, susubukan nilang panatilihin ang bagay sa ilalim ng mesa upang makontrol ang sitwasyon, ibig sabihin, nilayon nilang umalis. Ito sa sektor ng pananalapi. Gayunpaman, kung ang bagay ay hindi makontrol, walang sinuman ay kayang tiisin ang mga kahihinatnan. Samantala, siya, si Hamilton, ay naging isang chess player para sa Estados Unidos. Pamahalaan at hahawak sa kasunod ng digmaan sa sektor ng pananalapi. Kapag naisip niya ang tungkol dito, si Hamilton hindi maiwasang maiyak sa kanyang matanda kaibigan. Ang pananaw ni Greenspaner ay mabisyo, at siya ay nagpaplano, kaya ito ay lahat sa loob ng kanyang inaasahan. Dahil dito, sinamantala rin ni Hamilton ng pagkakataong ipahayag ang mga plano at mga pamamaraan na mayroon ng Greenspaner. Nag-propose sa kanya, Mr. President, sa kasalukuyan, ang pagbagsak ng ang subprime market at ang resulta. Hindi maiiwasan ang krisis sa pananalapi. Ang dahilan kung bakit bumagsak ang subprime market ng 22% sa loob ng 13 segundo ay hindi lamang dahil binayaran ni Jasper ang presyo ng pagsasakripisyo sa Harbor City, kundi dahil din sa mga butas sa ating sistema. Ang problemang ito ay lilito sa madaling panahon kahit nawala si Jasper at ang kanyang daan-daang bilyong dolyar. Kaya, iminumungkahi ko na gamitin natin ang bloodletting treatment para direktang pasabugan itong financial crisis. At the same time, kailangan nating ituon ang ating enerhiya sa ibang lugar. Dahil sinunog ni Jasper ang aming likod bahay gamit ang isang sulo, bakit hindi kami direktang pumunta sa A-share market ng Summerland at ibagsak ang kanyang pugad? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 18:15. Ang mga salita ni Hamilton ay nagdulot ng isang sandali ng katahimikan sa kabilang dulo ng telepono, novel drama. Mr. President, naisulat ko na ang nauugnay na ulat at ipapadala ko ito sa iyo. Email agad. Mangyaring aprobahan at ilagay sa iyong mga komento pagkatapos mong suriin ito. Kasama ang iyong koponan. Ang mga salita ni Hamilton ay nagdala sa Pangulo. Ang kabilang dulo ng telepono ay bumalik sa kanya. Pandama. Okay, hinihintay ko ang iyong ulat. Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaba niya ang telepono. Umupo si Hamilton sa tabi ng computer. Kaguluhan at nagpadala ng email mula sa naka-encrypt na USB flash drive sa negosyo. Email ng presidente sa Washington. Alam ni Hamilton na kung mangyayari ito, maayos, ang ulat na ito ay mauuri top secret at itatago. Permanenteng under wraps. Bilang ang nagpasimula ng ulat na ito, nadama ni Hamilton ang isang pakiramdam ng tagumpay mula sa pakikilahok sa isang pangunahing proseso sa kasaysayan. Sa pagharap sa kasalukuyang tensyonado na sitwasyong pangkabuhayan sa loob ng bansa, malinaw na itinaas ng Washington ang prioridad ng ulat na ito sa pinakamataas na antas. Naghintay lamang si Hamilton ng 1 oras bago siya nakatanggap ng opisyal na paunawa. Naaprubahan. Ang salitang iyon ay nagpasigla kay Hamilton. Agad niyang kinontak ang kanyang kapareha na si Greenspaner.
Naipasa na ng Washington ang aming ulat at maaari tayong magsimula anumang oras. Ang mga salita ni Hamilton ay hindi masyadong nagulat sa Greenspaner. Walang nakakaalam ng sistemang pang-ekonomiya at mga tuntunin sa ekonomiya ng Estados Unidos na mas mahusay kaysa sa kanya. Ang ideyang ito ay iminungkahi niya, kaya tiwala siyang papasa ang Washington. Ang mga taong iyon mula sa Summerland ay kailangang turuan ng isang leksyon upang ipaalam sa kanila kung sino ang may huling say sa mundong ito. Sabi ni Greenspaner kay Hamilton. Gayunpaman, kailangan natin ng ilang oras upang maghanda bago pumasok sa merkado ng pananalapi ng Summerland. Bago iyon, kailangan nating i-maintain ang subprime market upang hindi ito masyadong bumagsak. Narinig ko na ang layman ay naghahanap na ng mga mamumuhunan upang makakuha ng mga ito, at maaari nating manipulahin ito. Kailangan nating makahanap ng isang paraan upang mapadali ang transaksyong ito at hindi bababa sa tulungan silang makahanap ng isang mahusay na mamimili. Sa ganitong paraan, ang dagok sa Wall Street Capital mula sa krisis sa oras na ito ay lubos na mababawasan. Bukod dito, sa mga tuntunin ng patakaran, isinasaalang-alang ko ang pagbubukod ng 70% ng interes sa mga pautang sa pabahay sa buong federal na pamahalaan. Ang pinakamahalagang bagay sa subprime market ay ang Housing Credit Loan Trust. Kung ibubukod natin ang interes, ito ay magiging isang benign stimulus sa real estate market, upang ang mga tao ay hindi mabigatan ng pressure sa utang na maaaring iwasan ang interes. Tumanggo si Hamilton habang nakikinig. Gayunpaman, nang marinig niya ang tungkol sa 70% interest exemption, bahagyang kumunat ang noo niya at sinabing, hindi ba masyadong malaki ang ratio na ito? Kung ang ganitong kabigat na pasanin ay ililipat mula sa mga tao patungo sa mga bangko, maraming mga bangko ang maaaring malugi. Kung gayon ay ganoon din. Binigay ni Greenspaner ang kanyang mga kamay at sinabing, sino ang nagsabi na hindi malugi ang bangko? Yung mga maliliit at katamtamang laki ng mga bangko ay hindi makakapag-ambag ng malaki sa pamahalaang federal. Kung sila ay malugi, kung gayon. Pagkatapos ng lahat, sa isang krisis sa pananalapi, mayroong mga sakripisyo. Sino ang nagmamalasakit kung sila ay mabubuhay o mamamatay? Ang problema ay kapag ang mga bangko ay malugi sa isang malaking sukat, ito ay haantong sa pagbagsak ng sistema ng kredito ng bangko, kung gayon, ang mga interes ng isang malaking bilang ng mga depositor ay mapipinsala. Higit pa rito, ang mga bangko, bilang pangunahing namamahagi ng mga pautang, ay hindi maiiwasang haantong sa malakihang personal na mga default na utang sa buong lipunan kung sila ay mabibigo. Ito ay magiging napakaseryoso. Nag-alinlangan pa rin si Hamilton, seryoso. Iyon ang dahilan kung bakit hindi maaaring mag-collapse si Lehman. Ang manipis at lumubog na mga butas ng mata ng Greenspaner ay kumikinang na nakakatakot. Aniya, kailangan nating maghanap ng mayaman at mayamang mamimili para sa Lehman, mas mabuti para sa Summerland. Hindi ba sila ang pinakahandang kumuha ng malalaking ari-arian upang ipakita kung gaano sila kayaman at kapangyarihan upang sila ay makapasok sa pinakamayamang bilog sa mundo? Hence, we'll sell Lehman to them as the world's fourth largest investment bank. Sapat na sa kanila yon, di ba? Siyempre, isa sa mga kondisyon ay dapat silang magbigay ng insurance contract. Ibig sabihin, kapag bigo ang maliliit na bangko at medium-sized na bangko sa malaking sukat, sila ang mananagot na magbigay ng backstop. Si Hamilton ay natakot na sumagot, bakit sila sasang-ayon sa kondisyong ito? Maliban kung sila ay baliw, ito ay pagkawala ng hindi bababa sa 10 bilyong dolyar. Humalaklak si Greenspaner, pero ikaw lang at ako ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, hindi ba? Hindi alam ng bumibili. Maingat itong ninamnam ni Hamilton, pagkatapos ay tumingin kay Greenspaner ng may paghanga. Sabi niya, ang kailangan lang nating gawin ay hukayin ang malaking butas na ito at hayaan ang mga handang bumili ng Lehman na tumalon. Kung sino man ang tumalon ay mamamatay, kaya mas maganda kung ang buyer na ito ay taga Summerland. Siyempre, kung walang Summerland Capital ang gustong pumasok, hindi namin pipilitin kung sino ang may pera ay maaaring managot. Nakangiting sabi ni Greenspaner. Sa oras na ito, pumasok ang isang assistant at sinabi sa dalawa na bumagsak muli ang subprime market, at bumagsak ito sa pinakamababang punto nito sa nakalipas na 3 taon. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti.
Hindi na sila tense at irritable gaya ng dati. Sa halip, sila ay mukhang walang pakialam at kalmado. Pagkalipas ng 2 oras, naglabas ang Federal Reserve ng magkasanib na anunsyo sa Departamento ng Treasury ng Estados Unidos. Una, inanunsyo namin na ang 70% ng interes ay ibubukod para sa lahat ng pautang sa pabahay sa lahat ng ating teritoryong federal. Pangalawa, komprehensibong i-relax natin ang mga paghihigpit sa pag-access sa subprime merkado at malugod na mamumuhunan, malaki at maliit, pati na rin ang mga institusyon, upang mamuhunan. Ikatlo, hikayatin namin ang Kongreso na magpasa ng buwis. Bill para bawasan ang buwis ng 10% para sa mga kumpanya ay sa industriya ng real estate. Nang ibalita ni Jake ang balita, si Jasper umiinom ng tsaa kasama ang munting prinsipe at Panginoon Alvarado. Kara-rating lang ng 2 sa Norritos City. Bilang host, natural na gusto ni Jasper. Tanggapin sila ng maayos. Hindi masama, ngunit sila ay medyo padalos-dalos. Ibinaba ni Jasper ang kanyang tasa at tumawa. Ang pangalawa ay basura lamang at ang pangatlo ay karaniwang walang silbi. Ang sistemang pampulitika ay nangangahulugan na kahit na ipasa ng Federal Congress ang panukalang batas na ito, ang mga sumusunod na kabisera ng estado at mga state assemblies ay malamang na hindi ipatutupad ito dahil makakaapekto ito sa kita ng pamahalaan ng estado. Ngunit ang una ay medyo kawili-wili. Tiningnan ni Jasper ang munting prinsipe at si Lord Alvarado. Pagkatapos, maluwag na sinabi niya, ang krisis sa pagkakataong ito ay papasabog kahit ano pa ang mangyari. Walang makakapigil nito na mangyari. Nagtinginan ang munting prinsipe at si Lord Alvarado. Sa isa't isa, nakita nilang dalawa ang excitement sa mata ng isa't isa. Sa wakas ay may magandang balita pagkatapos. Ganoon katagal, kailan tayo makakapagsimula? Pagsasamantala sa kanila, bilang pangunahing institusyong short selling, ang JW. Mga kita ng kapital sa subprime ng round na ito. Ang pag-crash ng merkado ay abot langit. Hindi pa. Ang pinakamagandang oras para gawin iyon ay kapag ang bagyo ay kumpleto na sa buong Estados Unidos. Sa totoo lang, halos imposible para sa kanila na makabawi sa nakaraang depisit ngayon. Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata at sinabing, meaningfully, ano pa, kami pa rin. Hindi na ilabas ang ating 2 malalaking bomba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 18:16. Bago lumitaw ang 2 malalaking bomba na binanggit ni Jasper, ang pagbagsak ng subprime market sa Estados Unidos ay nanguna sa pagdulot ng kaguluhan sa pandaigdigang komunidad ng pananalapi. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang sektor ng pananalapi, maging ang mga pamahalaan ng iba't ibang bansa sa buong mundo ay nagsimula ng manindigan. Bilang isang pandaigdigang sentro ng pananalapi at pang-ekonomiya, sa sandaling ang Estados Unidos ay nahulog sa kumunoy ng isang krisis sa ekonomiya, ito ay magdudulot ng malaking dagok sa pandaigdigang industriya ng pananalapi. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang anunsyo na inilabas ng Federal, ang Reserve at ang Department of the Treasury ay nagbigay ng kaunti sa merkado. Kumpiyansa, ngunit ito ay isang patak pa rin sa balde. Ang 300 bilyong market rescue funds na ipinuhunan ng Federal Reserve noon ay lahat ay sumangga. Hindi lamang iyon, ang mga puntos sa subprime market ay bumulusok pa rin ng husto. Ang eksenang ito ay nagdulot ng hindi mabilang na mga tao. Panik. Hindi alam kung gaano karaming mga mamumuhunan at institusyon ang nag-alis ng lahat ng kanilang mga ari-arian sa biglaang pag-crash na ito. Bukod dito, sila ay nasa malaking utang, dahil dito. Makikita ang mga ari-arian ng mga tao tulad ng mga kotse, bahay, at mga stock na puwersahang kinuha ng korte kung saan-saan. Higit pa rito, makikita ang mga tao tumatalon sa matataas na tulay upang tapusin ang kanilang masakit na buhay. Ang krisis sa ekonomiya na dulot ng pagbagsak ng subprime market ay nakaapekto sa lahat ng aspeto ng lipunan. Ang pinaka-nakakatakot na chain reaction ay ang pagbaba sa subprime market ay humantong sa isang buong scale na pagbaba sa futures at securities stock market ng Estados Unidos. Ang presyo ng stock ng mga nakalistang kumpanya ay patuloy na bumaba at ang mga namumuhunan sa merkado ay nawalan ng kanilang pera. Higit pa rito, ang mga nakalistang kumpanya ay hindi nakakuha ng mga pondo mula sa stock market para sa corporate
Pag-unlad. Bilang resulta, hindi mabilang na mga kumpanya ang nagsimulang magtanggal ng mga empleyado at magsara ng mga pabrika, at ang ilan ay nabangkarote pa nga. Sa makatuwid, ang mga taong nawalan ng trabaho, naghahanap ng mga bagong trabaho habang nakaharap. Malaking presyon ng utang sa parehong oras. Ang direktang resulta nito ay isang malaking bilang ng mga tao ay nagsimulang dalhin sa mga lansangan upang ipakita. Ang ilan ay sinisisi ang gobyerno dahil sa pagiging incompetent at ang ilan ay sinisisi ang mayayaman sa lahat ng kinikita, na naging dahilan upang sila ay hindi makapaglagay ng pagkain sa mesa. Kasabay nito, sinisisi ng iba ang mga taga-Summerland na naging dahilan upang mawalan sila ng trabaho at magkaroon ng malalaking utang. Sa ilalim ng matinding pang-ekonomiyang presyon, ang mga contradiction sa lahi, panlipunan, at uri, sa Estados Unidos ay nagsimulang gumawa ng kanilang hitsura isa-isa. Ito mismo ang nakita ni Jasper sa kanyang nakaraang buhay. Ang pagkakaiba lamang ay sa pagkakataong ito ay pinatindi nito ang pagkamuhi ng mga tao sa Estados Unidos sa mga tao sa Summerland. Ang mga salungatan sa pagitan ng mga immigrant ng Summerland at ng mga mamamayan ng Estados Unidos ay sumiklab sa lahat ng dako. Sa mga mas seryosong okasyon, ang mga teren na may balat na kayumanggi ay naging target pa ng kanilang mga pag-atake, at ang unang nakaranas ng matinding pinsala ay ang Summerland towns na nagkalat sa buong Estados Unidos. Kung tuwirang sabihin, hindi lamang ang pagbagsak ng subprime market ay sumangga ng hindi mabilang na halaga ng kayamanan sa Estados Unidos, pinalala rin ito ang mga kaguluhan sa lipunan at nagdulot ng kaguluhan sa lipunan. Ito ang kapangyarihan ng modernong pananalapi. Tay, sa tingin mo hanggang kailan tatagal ang kaguluhan sa Estados Unidos? Sa isang gumagalaw na convoy, si Caden, na nakaupo sa gitna, ay lumingon upang tanungin ang kanyang ama, Half the Harbor Langdon, na nakaupo sa tabi niya. Sinuot pa rin ni Langdon ang Half the Harbor. Iconic tortoiseshell, black-rimmed baso. Aniya, nagsisimula pa lang, so, bakit malapit na itong matapos? Nakakita ng isa pang demonstrador sa gilid F ang kalsadang may hawak na banner na nagsasabing Kami. Gusto naming magtrabaho, gusto naming mabuhay, Caden. Sabi ng may komplikadong ekspresyon. Sa buong panahong ito, maraming Summerland mga tindahan sa buong bansa ay naging winasak, ninakawan, at sinunog, habang tayo kailangan pang lagyan ng mga bodyguard. Paglabas namin, ang mga taong ito ba talaga walang utak? Hindi lamang nito maaayos ang mga bagay para sa kanila, ito ay gagawing mas hindi mapangasiwaan ang sitwasyon. Ngumiti si Langdon sa Half the Harbor. Ang mga taong ito ay parang kawan ng mga tupa. Magtatalo sila dahil nawalan sila ng 2 bale ng damo ngayon at 2 higop ng tubig kahapon, ngunit hindi nila alintana ang mga balahibo na ginugupit ng mga magsasaka sa kanilang katawan taon-taon upang gawing Amerikana, o kahit na ang mga magsasaka ay nagkatay ng 1 o 2 sa kanilang mga kasama upang gawing lechon upang aliwin ang mga kaibigan ng magsasaka. Ang ganitong uri ng kababaan ay tumatakbo sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Huwag mong asahan na sila ay biglang mauunawaan balang araw. Kung dumating ang araw na iyon, ito na ang katapusan nating mga kapitalista. Caden lamented, speaking of capitalists, I think Jasper is seriously terrifying. Siya ang may gawa nito, with his own hands. To be honest, until the thing actually happened right before my eyes, ayaw aminin na kaya ito ng bastos na mas bata sa akin ng ilang taon. Ngayon, aaminin ko, hindi ako kasing galing niya. Buti naman at alam mo ito. Ang Half the Harbor Langdon ay tinanggal ang kanyang salamin at sinabing may kasiyahan, huwag mong isipin na ikaw ang pinakamatalino. Tanging mga hanggal ang magkakaroon ng ganyang pag-iisip. Lagi nang sinasabi sa amin ng aming mga ninuno na palaging may mas mahusay kaysa sa amin, ngunit palaging napakaraming mga idiot na nahihirapang maunawaan ito. Tunay na napakahusay ni Jasper, at ang kanyang kakayahan ay walang pag-aalinlangan, ngunit ito ay tiyak na dahil dito na maaari kang maging kaibigan o kanyang kaaway. Walang pangatlong pagpipilian. Napabuntong hininga si Caden. Para sa mga taong gusto. Sa kanya, ang kay-abangan niya ay tunay. At iba ito sa ugali. Ipinagmamalaki ni Henry ang kay-abangan ng una. Nanggaling sa mismong mga buto niya. Sa ibabaw. Siya ay banayad at nilinang, ngunit sa kanyang
puso, ang kanyang pakiramdam ng higit na kahusayan ay mas malakas kaysa sa iba. Ito ay dahil dito na ito ay masakit para sa kanya na aminin na ang iba ay mas magaling sa kanya. Tay, ano ang pakiramdam mo sa negosasyon sa Lehman? Kami ay mga mangangalakal mula sa Summerland, kaya sila malamang ayaw makipag-ugnayan sa amin. Iniba ni Kayden ang usapan at sinabi, ang Half the Harbor lang din ay walang sabi-sabi. Ano ang mali sa mga mangangalakal mula sa Som Island? Kami ay mangangalakal pa rin sa pagtatapos ng araw. Kami ay mangangalakal muna at Summerland cum Harbor City. Pangalawa ang mga mangangalakal. Hindi man lang mailigtas ng Lehman ang kanilang sarili. Ngayon, at iyon ang dahilan kung bakit sila ay kahit napayag sila novel drama. Upang makipag-ugnayan sa mga batas. Bakit ayaw nila makipag-ugnayan sa amin? Sino ang mas libre at bukas? Alam ng lahat sa mundo na ang mga batas ay totoo sa mga mangangalakal ng Summerland. Koneksyon ng gobyerno. Kung tutusin, ang matandang umutot na iyon mula sa Loz ay mahusay na nakipaglaro kay Jasper sa subprime market, ngunit lihim niyang sinusubukang makuha ang Lehman Investment Bank. Kung makomplito ang deal na ito, ang kaluwalhatian ng mga batas ay magpapatuloy ng hindi bababa sa isa pang 50 taon. Ngumisi si Kayden, kahit gaano kaganda. Nilalaro nila ito, nalaman pa namin ang tungkol sa IT. Pagkatapos ng lahat, si Henry ay isang pagkabigo at nag-leak ng ganoong mahalagang balita. We're bound to get Lehman. Kung makukuha natin ang pang-apat na pinakamalaking investment bank sa mundo, magkakaroon tayo ng pundasyon sa kanluran. Ang pundasyong ito ay sapat na para magkaroon tayo ng kapital para makipag-ayos sa mga opisyal ng Summerland. Pagkatapos, maaari nating buhayin ang mga proyektong iyon na nakulong si Jasper sa mainland. Sa kanyang mga dirty tricks, Half the Harbor lang din ang mga mata. Kumikislap sa excitement. Sabi niya, minsan, nagtagumpay tayo, kung gayon ito ang magiging pinakamalaking kaso ng M&A sa ika-20 siglo. Malaking tulong ito sa ating Corporate Transformational Multinational Consortium. Sa makatuwid, maaari lamang tayong magtagumpay, hindi tayo mabibigo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 18:17. Habang nag-uusap ang Half the Harbor na si Langdon at ang kanyang anak, pumasok ang convoy sa underground parking lot ng Lehman Investment Bank headquarters sa Wall Street. Samantala, sa isang panlabas na kafe sa kabila kalye, inilagay ni na Henry at Conrad ang mga pahayagan na dati nilang itinatago, at ngumiti sa isa't isa. Magaling. Sinabi mo na darating sila ngayon, at hindi ako naniwala. Mukhang tama ka. Nag-thumbs up si Henry kay Conrad at pinuri siya. Humalaklak si Conrad at sinabing, ang mga J. Langdon ay wala sa magandang kalagayan ngayon at masasabing hindi sila makakauwi kahit na mayroon sila. Dahil lumihis sila sa Summerland, dapat nilang ipakita ang kanilang halaga sa kanluran at isama ang kanilang mga sarili sa kanilang mga interes. Kapag nakatanggap sila ng balita na ang Lehman Investment Bank ay ibinebenta, sila ay kumilos ng mas sabik kaysa sa iba. Pagwiwisik sa ilang mga kakaibang katotohanan, ang balita na nilayon ding makuha ng mga batas. Lehman ang nagpapahirap sa kanila. Umupo ka muna. Sa tingin mo, ibibigay sa kanila ni Lehman ang katulad ng mga terminong ibinigay nila sa atin. 70 bilyon dolyar. Hindi ba sila nahihiyang magsabi ito ng malakas? Naalala ni Henry noong sinipi ni Lehman, kanila ang presyo. Malapit na silang mabangkarote pero napakayabang pa rin nila. Bukod pa riyan, humingi pa sila ng ganoong astronomical na presyo. Kahit na ito ay pagkukunwari lamang at hindi talaga makukuha ng Loz ang Lehman, ang ugali ng kabilang partido ay talagang ikinagalit ni Young Master Law. Hindi nila gagawin. Bahagyang ipinikit ni Conrad ang kanyang mga mata at sinabing, sa mata ng Estados Unidos, ang Half the Harbor lang din ay mas maaasahan kaysa sa mga batas. Sa likod ng mga batas ay ang gobyerno ng Summerland at alam ito ng lahat, ngunit ang Half the Harbor lang din ay isang negosyante sa lahat ng oras. Wala siyang pakialam sa pambansa. Interes o interes ng bansa sa lahat. Sarili niyang interes lang ang iniisip niya. Kailangan ng Lehman ang ganitong uri ng karakter ngayon. So, dapat ang offer sa kanila ng Lehman mas tapat, ngunit maaaring mayroon
Iba pang mas mahigpit na mga sagnay sa ang mga ito na hindi ko maisip sa ngayon. Sa sandaling ito, sa opisina ng chairman o sa itaas na palapag ng Lehman Investment Bangko, Mr. Doug, thank you for meeting US. Novel drama ako. Sa tingin namin ay magkakaroon ng isang napakakaaya-aya pagpupulong. May maamong ngiti na eksklusibo sa mga tao mula sa Summerland sa Half the Harbor na mukha ni Langdon habang binabati niya si Doug, nakitang-kita ang pagod sa kanyang mukha. Sa nakalipas na ilang araw, si Doug ay may sakit sa pag-aalala tungkol sa pagbebenta ng Lehman. Tiningnan niya ang mag-amang Jay Langdon sa kanyang harapan na may napakaamong ngiti sa kanyang mukha. Siyempre, kayo ang aking mga natatanging panauhin, kaya siyempre magkakaroon tayo ng isang napakagandang pagpupulong. Pagkaupo ng tatlo, dirdiretsong sinabi ni Doug, as you know, I'm not a person who likes to beat around the bush, so I'll just get straight to the point. Sa kasalukuyan, si Lehman ay nahuhulog sa isang krisis. Tide over this, we have to seek external funds to help US overcome this difficulty, but the amount of funds needed will be huge. Bahagyang sinabi ng Half the Harbor Langdon, kami ay dumating ng may lubos na katapatan, kaya Mr. Doug, maaari mong direktang ipasa ang iyong mga tuntunin. Una, kailangan natin ng hindi bababa sa 48 bilyong US dollars, at dapat itong ibigay sa pamamagitan ng cash injection. Matapos banggitin ni Doug ang kanyang unang kondisyon, hindi gaanong nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Half the Harbor Langdon. Mukhang pinaghandaan niya ito. Lihim na nagngalit ang ngipin ni Doug nang makita ito. Gaano kayaman ang mga ito? Mga taong somilin. Hindi man lang sila kumurap sa pagbanggit ng 48 billion US dollars. Pangalawa, kailangan nating panatilihin ang higit sa kalahati ng mga upuan sa Board of Directors, na nangangahulugan na ang mga karapatan sa pagpapatakbo ay dapat manatili sa mga kamay ng ating mga tao sa Estados Unidos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1818. Ngumiti si Langdon sa Half the Harbor at nagsabi, may pangatlong kondisyon ba? Tumango si Doug at sinabing, may isa pang bagay. Dapat kang magbigay ng kontrata ng seguro sa lahat ng maliliit at katamtamang laki ng mga bangko na nakikipagtulungan sa Lehman Investment Bank upang matiyak na makakaligtas sila sa subprime mortgage crisis na ito. Ang pangatlong kondisyon ay bahagyang napasimangot si Half the Harbor Langdon, na iyon din ang unang pagkakataon na nagkaroon ng anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Di nagtagal, pagkatapos matiyak na wala ng anumang kondisyon si Doug, nagsalita ang Half the Harbor Langdon. Gayunpaman, hindi niya direktang tinutulan ang mga kondisyong ito. Sa halip, sinabi niya, gusto kong malaman kung ano ang makukuha ko pagkatapos matugunan ang iyong mga kinakailangan. Agad namang sumagot si Doug, 40% off. Lehman Investment Bank. Iyon lang. Tanong ni Langdon sa Half the Harbor. Siyempre, hindi ba dumating ka dahil sa Lehman Investment Bank? Kahit na sa 40%, ikaw na ang pinakamalaking solong shareholder, at maaari mong ideklara na ikaw ang may-ari ng Lehman Investment Bank, sabi ni Doug. Mr. Doug, una sa lahat, kailangan mong maunawaan na kung kukuha ako ng napakaraming pera, ang gusto ko ay kontrolin ang Lehman Investment Bank. Kaya, kung pupunta lang ako sa mas mababa sa 51% ng mga pagbabahagi, pagkatapos ay maaari na nating tapusin ang talakayan. Pangalawa, ang mga pwesto sa Board of Directors ay maaari lamang hatiin ayon sa distribution of equity, pero I can personally assure you that after the success of this merger, you will still be chairman so you and your team will not face the risk of malay-off. Tungkol sa pagkakaloob ng insurance. Mga kontrata para sa maliit at katamtamang laki. Mga bangko, pasensya na, sa tingin ko ay hindi ako makakasang-ayon. Dito dahil masyadong delikado. Bahagyang kumunot ang noo ni Doug dahil kaya niya. Pakiramdam ang hindi makatwiran ng matanda. Lalaking somilan sa harap niya. Dahil walang usapan, tayo. Tumigil ka dito ngayon. Mayroon pa akong ilang bisita. Tingnan mo. Mag-uusap tayo kapag muling isaalang-alang ang bawat isa. Bottom lines ng iba, direkta ni Doug. Nagpahiwatig sa kanila na oras na para umalis. Imposibleng magtagumpay. Negosasyon ng sukat na ito sa isang araw, at ay hindi nakakagulat na tumagal ito ng 1 taon. O higit pa.
Kahit na hindi kaya ni Layman maghintay ng ganoon katagal, okay lang sa kanila. Maghintay pa ng ilang araw. Half the Harbor lang din malinaw naman. Alam din ito. Bumangon siya at sinabing, sige, inaabangan ko ang aming susunod na novel drama. Pagpupulong. Matapos ipadala ang mag-amang duo sa pinto, nagkibit-balikat si Doug at sinabing, kung kaya mo. Bigyan kami ng ganoon kalaking kapital, kaya namin. Lutisin ang isyo tungkol sa mga pagbabahagi. Madali. Gayunpaman, ang problema ay doon. Ay walang puwang para sa kompromisosa. Kontrata ng insurance. Layman Investment. Ang bangko ay lalahok din dito. Kontrata ng insurance, para makasigurado ka sa aspetong ito. Pero syempre, kung ayaw mo talaga, hindi mahalaga. However, this is our bottom line and I hope you understand it. Pagkatapos magpaalam ng dalawang partido, dinala ni Half the Harbor lang din si Caden sa parking lot. Sa sandaling makapasok sila sa kotse, sinabi ng Half the Harbor lang din, may problema sa bagay na ito, at ito ay isang malaking problema. Nagulat si Caden nang marinig niya ang mga salitang iyon, kaya hindi niya namamalayan na nagtanong, Dad, are you talking about the insurance contract? Pero hindi ba sinabi ni Doug na sasali rin ang Layman Investment Bank dyan? Ang Half the Harbor lang din ay umiling at sinabing, mayroon lang akong kutob, ngunit hindi ako sigurado. Gayunpaman, ang matitiyak ko ay dahil mapilit si Layman sa kontrata, maaaring hindi sila ang humiling nito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 18-19. Tay, dapat ko bang kontaken ang especially iyan na inilagay ko sa mga batas upang makita kung ano ang sinabi ng mga batas? Matapos itanong iyon ng Half the Harbor lang din, naramdaman din ni Caden na may hindi tama, kaya iminungkahi niya ito. Sinabi ng Half the Harbor lang din pagkatapos niyang tumanggo, kung may mangyayaring mali sa ganoong malaking bagay, agad tayong malugi. Hindi masakit na maging masyadong maingat, kaya dapat nating gamitin ang lahat ng magagamit na mapagkukunan upang gawing malinaw ang mga bagay-bagay. Okay, gagawin ko kaagad. Nang matapos magsalita si Caden, kinuha niya ang phone niya at nagpadala ng text message. Makalipas ang mahigit 10 minuto, nakatanggap siya ng reply. Napakunot ang noo ni Caden nang makita ang laman ng mensahe. Paano ito? Tanong ni Langdon sa Half the Harbor. Sinabi ni Caden, ang kanilang mga kondisyon ay kapareho ng sa amin at ang kahilingan ni Doug sa kanila ay mas mataas kaysa sa amin, 70 bilyong US dollars. Ang mga batas ay nakikipag-usap pa rin kay Doug. 70 bilyon. Tumikim si Half the Harbor Langdon at sinabing, ang mga punk sa Estados Unidos na ito ay talagang baliw sa pera. Paano magkakasundo ang mga batas? Tatay, sabi ng especially iyan na seryosong isinasaalang-alang ng mga batas ang panukalang ito. Iniisip nila na ibababa nila ang presyo sa 40 bilyon bago sila pumirma. At saka, hindi lang ang mga batas ang nasa likod nito. Acquisition, at tila may makapangyarihang puwersa sa likod nila habang ang mga batas ay kinatawan lamang sa negosasyon. Ang mga salita ni Caden ay naging Half the Harbor. Kumunat ang noo ni Langdon. Isang napakalakas na puwersa. Si Jasper na naman ba? Ang Half the Harbor Langdon ay medyo irritable. Pakiramdam niya ay nasa lahat ng dako si Jasper, at makikita niya si Jasper kung saan man siya. Nagpunta. Malamang. Sabi ni Caden, noong chummy ko pa si Jasper dati, narinig kong binanggit niya na balak niyang magsimula ng banking business sa Summerland. Kung may ideya talaga siya, mas mabuting kunin si Layman, na nasa bingit ng bankruptcy. Bukod dito, pinaghihinalaan ko na ang JW Capital ay hindi lamang ang nasa likod nito, ngunit ang kapangyarihan ng buong kabisera ng Summerland. Hindi maaaring duminahin ni Jasper ang napakalaking merkado na ito mismo. At ang pinakamahusay na gawin ni Jasper ay ang pagpapalawak ng merkado at payagan ang iba na makapasok. Sa panahong iyon, aanihin niya ang pinakamaraming benepisyo. Kahit na hinati niya ang natitirang bahagi, aalisin niya ang kanyang mga panganib sa parehong oras. Sa lahat ng mga taong nakita ko, ang taong ito ang tanging nakakagawa ng napakahusay na artistikong tagumpay sa pangangalap ng pondo. Kumita siya ng hindi bababa sa 15 bilyon sa isang 10 bilyon. Palengke. Pagkatapos nito,
Dadalhin niya ang iba na ay-in at lalamunan niya ang 80% ng mga benepisyo habang ang iba ay makakakuha ng natitirang 20%. Kasabay nito, kapareho nila ang dami ng mga panganib sa kanya, o mas mataas pa. Ang nakakalito pa ay ang iba ay magpapasalamat pa rin sa kanya. Umiling si Kayden habang nagsasalita. He lamented, nakuha na niya ang reward niya, but at the same time, hindi nawala ang image niya. What a character really. Kung ganito ang kaso, dapat nating pabilisin ang pag-unlad. Tuluyan na tayong mawawalan ng karapatang magsalita sa bansa kapag nawalan tayo ng layman. Sa oras na iyon, kailangan nating lumipat sa kanluran kahit ayaw natin. Gayunpaman, ang domestic market ay tiyak na magiging pangunahing merkado para sa pag-unlad ng ekonomiya ng mundo sa hinaharap. Kung matatalo tayo sa yugtong ito, mabagal na kamatayan ang mamamatay. Novel drama. Tunog ng Half the Harbor lang din. Sa totoo lang, kung na-anticipate niya ang kasalukuyang sitwasyon, hindi na sana siya gagawa ng ganoong pagpipilian. Minamaliit niya ang determinasyon ng Swallow Capital at minamaliit din ang kalupitan ni Jasper. Hindi inaasahang pinilit ni Jasper ang Swallow Capital na direktang i-freeze ang lahat ng kanyang negosyo sa mainland dahil sa kanyang pag-withdraw, at talagang pumayag ang Swallow Capital. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1820. Hindi ba nila alam na kapag lumaganap na ang ganitong bagay, malaki ang magiging epekto nito sa foreign investment? Gayunpaman, kahit na ang negatibong epekto sa mainland ay naramdaman pa, ang negatibong epekto ng insidenteng ito sa kanya ay napakalawak. Halimbawa, hindi siya makakabalik sa mainland o harbor city. We will only have the capital to force Swallow Capital to compromise if we acquire layman. They need our reputation and the benefits that the bank can bring. Once this benefit is greater than that Jasper can offer, then Swallow Capital will immediately side with US. Makipag-appointment kay Doug. Sabihin mo sa kanya na aanyayahan ko siyang uminom ng tsaa bukas, hapon. Okay. Malakas na tumango si Kayden at sinabi sa malalim na boses. Tulad ng pagtatapos ng mag-amang lang din sa kanilang mga negosasyon sa layman, opisyal ding nagsara ang subprime market para sa araw na iyon. Ang subprime market ng Estados Unidos. Nag-crash ngayon. Ang buong unang kalahati ng. Ang araw ng kalakalan ay kalmado, at, dahil sa iba't ibang positibong mga kadahilanan, ang merkado ay nakuhang muli. Ilan sa mga puntos na nawala sa nakaraang araw ng kalakalan sa panahon ng kaguluhan. Gayunpaman, sa sandaling nagbukas ang merkado. Sa ikalawang kalahati ng araw ng kalakalan, nagkaroon ng 22% flash crash. Sa huli, ang subprime market ay nagsara sa araw-araw. Pagbaba ng 38%. Hindi lamang nag-stock ang Estados Unidos. Exchange market ay may pinakamalaking solong araw na pagbaba, ngunit dahil sa pagbagsak ng subprime market, stock ng Estados Unidos at bumagsak ang mga futures market. Ayon sa aming mga financial analyst, mga kalkulasyon, higit sa 130,000 mga account ng mga namumuhunan sa Estados Unidos ay naliquidate sa loob lamang ng isang araw, at ang pagsingaw ng kayamanan ay umabot sa isang kakilakilabot na 400 bilyong US dollars. Sa pamamagitan ng economic observations, kaya natin ngayon talaga matukoy na ito. Krisis sa ekonomiya na dulot ng labis na pautang. Sa Estados Unidos real estate market ay may kinuha hugis. Kung ano ang seryoso, mga kahihinatnan na ay dudulot nito, kung gaano kalubha ang mga pagkalugi sa ekonomiya ng Estados Unidos, at kung ano ang magiging epekto ng krisis sa ekonomiya na naganap sa Estados Unidos sa pandaigdigang ekonomiya, tanggapin natin ang punong komentarista. Sa labas ng command room sa Norritos City Trading Center, ang lahat ay naghiyawan ng malakas sa sandaling ito. Ipinagdiriwang ng lahat ang magagandang resultang nakamit ngayon. Pagkatapos ng lahat, matagumpay nilang na-trigger ang krisis pang-ekonomiya na ito at nagbigay ng matinding dagok sa ekonomiya ng Estados Unidos kapwa sa teorya at sa praktika. Sa madaling salita, nakamit nila ang kanilang pangunahing layunin. Ito ay isang bagay na wala sa kanila ang nang-ahas. O isipin mo muna, walang sino man ang nang-ahas na isipin na sila ay talagang magpuputol ng isang piraso ng karne sa pinansyal na imperyo na ang Estados Unidos.
Gayunpaman, sa loob ng command room, mukhang hindi masyadong relaxed si Jasper. Ang gobyerno ng Estados Unidos at ang masyadong flat ang tugon ng Federal Reserve. Inihagis ni Jasper ang balitang iniulat ng United States Financial Media ngayon sa mesa at sinabing, ito ay tungkol sa kung paano magiging seryoso ang krisis pang-ekonomiya na ito, at kung paano ang pangunahing consortium at capital sa iniligtas ng Wall Street ang kanilang sarili. Gayunpaman, mayroong napakakaunting balita tungkol sa ang Federal Reserve at ang pamahalaan. Nag-iisip kaya sila kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng lahat, kung ito ay ang Federal Reserve o ang gobyerno ng Estados Unidos, ang mas malaki ang institusyon, mas malaki ang kapangyarihan. Wala silang magagawa. Mga desisyon sa isang maikling window, ang sabi ng munting prinsipe. Posible ito. Patuloy ni Jasper, pero in any case, hindi makatwiran na hindi nila ginawa. Gumawa ng isang anunsyo. Kahit pagkatapos bumagsak ang kumpiyansa sa merkado, sila nananatiling tahimik. May balak ba sila? Hayaang sumabog at umunlad ang krisis pang-ekonomiya na ito. Nang walang mga paghihigpit, tama na. Umiling-iling si Lord Alvarado at sinabing in a very good mood, sabihin, pwede ka bang maging optimistic ng kaunti? Masyado kang nag-aalala. Ipinapakita nito na naubusan na sila ng mga pagpipilian, kaya hinayaan na lang nila. Hindi naman sa kanila ang pera na nawala, kaya gagawin na lang nila kung ano man ang sasabihin ng amo. At saka, sinabi mo na opisyal na nagsimula ang krisis sa ekonomiya, ano ang magagawa nila? Kung mapipigilan, matagal na nilang napigilan. Dahil hindi ito mapipigilan at hindi na nila mapipigilan, mag-iisip na lang sila ng ibang pakulo, novel drama. Pagkasabi niya nito ay natigilan si Jasper.